Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, FB Live Streaming at sa bayang napapakinggan sa DZTZ Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, ika-4 na baitang Ginang Marife O. Valentin, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Santa Ignacia, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapwa tulad ng pagpili ng mga salitang di nakakasakit ng damdamin sa pagbibiro. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan ko na maipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkamahinahon sa damdamin at kilos ng kapwa gamit ang mga salitang di nakakasakit ng damdamin sa pagbibiro. Pangalawang layunin natin ay mapahalagahan ang pagkamahinahon sa lahat ng panahon at pagkakataon sa pamamagitan ng pagpili pa rin ng mga salitang di nakakasakit sa damdamin. Bago natin simulan ang ating aralin, nais ko munang siguruhin na naaalala pa ninyo ang inyong napag-aralan noong nakaraang linggo. Napag-aralan nating likas daw sa ating mga tao ang magbigay ng puna o papuri sa kilos, ugali at pisikal na anyo sa kanyang kapwa. May mga pagkakataong hindi natin namamalayan na nakakasakit na tayo ng damdamin ng ating kapwa dahil sa mga ibinibigay nating puna at pintas. May inihanda akong mga katanungan dito. Isulat sa sagutang papel o ikomento lang ang tama kung sa palagay ninyo ay tama ang mga salitang ginamit sa pagtanggap ng mga puna. Ikomento naman ang mali kung hindi ka sang-ayon sa mga salitang ginamit sa pagtanggap ng mga puna. Para sa ating unang bilang, salamat sa pagpuna mo. Susundin ko ang iyong payo. Tama ba o mali ang sagot nyo? Mahusay kung tama ang sagot nyo. Pangalawa, wala kang pakialam. Tama ba ang salitang ginamit niya? Mali nga ang sagot, mga anak. Pangatlo, kunwari lang naman yan natutulong para mapaganda ang proyekto ko. Alam ko, naiinggit lang yan. Ang tamang sagot ay mali. At para sa ating pang-4 na bilang,
Mabuti at napansin mong malaki sa akin ang damit ko. Tama ba o mali, mga anak? Tama! Magaling kung ito ang sagot ninyo. At panghuli, ayos lang sa akin ang puna mo. Mabuti nga at mababago ko. Tama ba ang sagot nyo? Very good, mga anak. Umaasa akong lubos ninyong naunawaan ang konseptong ibinahagi sa atin ni Madam Cherry. Patunay lamang na nakikinig kayong mabuti sa ating nakaraang leksyon. Ang pagkamahinahon ay maituturing na isa sa mahalagang katangian na dapat taglayin ng isang tao, lalo na ng batang katulad mo. Ang pagkakaiba-iba ng mga tao ay maaaring magdulot ng kasiyahan o hindi pagkakaunawaan sapagkat ang bawat isa sa atin ay may kani-kaniyang pag-iisip, paniniwala, pananaw at paninindigan. Kung minsan dahil sa pagkakaiba-iba, nakagagawa o makagagawa ka ng pagkakamali sa iyong kapwa na makasasakit sa kanya. Dapat mong matutuhan na ang paghingi ng paumanhin ay hindi pagkipapakita ng kahinaan. Bagkus tanda ito ng pagkakaroon ng matatag na kalooban. Ang pagtanggap ng pagkakamali at pagtutuwid nito ng bukal sa loob ay magagandang gawi na dapat mong matutuhan. Sabi nga sa isang kilalang kasabihan, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. Lagi mong ilagay ang iyong sarili sa sitwasyon ng iba upang maiwasan mo ang makapanakit at mapagnilayan mo ang dapat mong sabihin at gawin sa iyong kapwa. Nakatutuwang isipin na nakapagpapasaya tayo ng damdamin ng ating kapwa sa oras ng kalungkutan at pag-iisa sa pamamagitan ng ating mga biro. Subalit, ang nagbibiro ay dapat pumili ng mga salitang hindi makasasakit sa damdamin. Basahin natin ang kwentong isinulat ng inyong lingkod, Ginang Marife O. Valentin at iginuhit ni Emil R. Nieves. Pinamagatang, Masakit na Biro. Malakas ang tawanan sa loob ng silid-aralan ni Lucio. Wala pa ang kanilang guro kaya't walang humpay na tuksuhan at biruan ang ginagawa ng mga mag-aaral. Pinag-uusapan nila ang mga katatawanang napanood sa telebisyon. Sila rin ay nagbibigay ng sarili nilang nakatatawang biro. Alam nyo, may pick-up line ako, sabi ni Roy. Sige, sabihin mo, sabay-sabay na sagot ng mga kaklase niya. Sana, Yakult na lang tayo. Yakult? Bakit? Para everyday, okay. Napangiti ang lahat sa pick-up line ni Roy. Uy, Lucio, paparating naman si mahal mong tita. Naku, parang mahihirapan tayo sa exam mamaya. Hindi tayo makakapangopya. Bakit mo naman nasabi yan, Kiko? Ang tanong ni Lucio. Kasi katulad ng ngipin ni tita, one seat apart tayo niyan sa isa't isa. Sabay itinawa ng malakas ni Kiko ang kanyang sinabi. Bakit si tita lang ang napansin mo, Kiko? Mas mahihirapan tayo mamaya, hindi lang sa pwesto, pati mismong exam. Bakit naman? Tanong ng isa pang kaklase nila. Kasi para namang sa ipin ni Roy ang pagsusulit, fill in the blanks. Nagtawanan ang lahat. Biglang natahimik si Roy. Sabay naman na pagpasok ni Ginang Corpus at narinig niya ang huling biro ng mag-aaral. Matapos siyang batiin, ang mga mag-aaral ay nagbigay siya ng paalala sa mga ito tungkol sa tamang pagbibiro. Natutuwa ako dahil masayahin ang klase ninyo. Naaaliw ninyo ang iba ninyong kamag-aral sa bawat biro na binibigkas ninyo. Ngunit dapat ninyong malaman na hindi sa lahat ng panahon ay nakakapagpasaya kayo. Minsan nakakasakit na kayo ng kalooban.
Tingin nyo ba hindi nasaktan si Kiko sa sinabi ninyo kanina? Nasaktan po, sabi ni Lucio. Pati na rin po si Tita Mamay, nasaktan namin. Tandaan mga anak na ang biro dapat ay nakatutuwa at di nakasasakit ng damdamin ng kapwa. Dagdag pa ng guro. Ipinaalam din ng kanilang guro na ang mga ginagamit na mga salitang nakakasakit sa damdamin ng kapwa kahit na biro ay maituturing na pambubuli. Sagutan natin ang mga katanungan. Alin sa mga birong ginamit ang nakapagpapasaya ng damdamin? Masaya sa damdamin ng biro ni Roy na sana Yakult na lang tayo. Tama kayo mga anak dahil ano ang sabi niya doon doon? Sana daw ay everyday okay. Bakit hindi natuwa sina Tita at Roy sa biro nila sa kanila? Ano ang inyong mararamdaman kung ang nasa kalagayan nila Tita at Roy? Malulungkot. Dahil pangungot siya ang birong ginamit nila patungkol sa mga ngipin nila. Naranasan na rin ba ninyo ang nakapagpasaya ng inyong mga biro? Nakagamit ka na rin ba ng mga salitang nakasasakit sa damdamin gaya ng nasa kwento? Ipaliwanag, bakit dapat ingatan ang mga salitang ginagamit sa pagbibiro? Dapat nating ingatan ang mga gagamiting salita para magbiro upang tayo ay hindi makapanakit ng damdamin ng ating kapwa. Mahusay mga anak kung yan ang mga isinagot ninyo. Anong aral ang natutuhan ninyo sa kwento? Dapat pong maging mahinahon sa lahat ng panahon. Pumili po tayo ng mga salitang hindi makasasakit sa kapwa natin. Para hindi tayo makasakit ng kapwa. Magaling mga anak kung yan ang sagot ninyo. Tulad sa kwentong napakinggan, hindi maraming paraan tayo ng pagbibiro. Minsan, sa pagbibiro ay idinadaan natin sa isang pick-up line, tula, hugot lines. Kung minsan ay idinadaan naman natin sa isang kawikaan, salawikain, ngunit lingid sa ating kaalaman, hindi lahat ng biro ay nakapagpapasaya. Halika, samahan niyo akong basahin ang iba't ibang paraan ng pagbibiro. Halimbawa, teka, nasisilaw ako. Bakit? Kasi ang liwanag ng ngiti mo eh. Napangiti ba kayo? Pangalawa, energy drink ka ba? Bakit? Mukha ka kasing cobra. Nakaka-ouch ba? Pangatlo, lupang hinirang ka ba? Bakit? Kasi kapag nakikita kita, napapatigil at napapahawak pa ako sa puso ko. Kinilig ka ba? Pang-apat, 1, 2, 3 ka ba? Bakit? Kasi I only have 3 words for you. I love you. Nako, kinikilig malamang ang mga ate, kuya sa mga pick-up lines na ganito. Panigurado. At sa ating panghuling halimbawa ay idadaan natin sa tula. Sabayan ninyo ako sa pagbabasa ng mga tula, mga anak. O aking nilalangit, nilalangaw pati puwet, sa utot mo ako'y tumba, sa ganda mo ako'y samba. Natawa ka ba? Pangalawa, kung sa langit ika'y tala, sa lupa ika'y tekla, buhok mong paalon-alon, kuto mo'y patalon-talon. Naku, may tumatalon din bang kuto sa mga ulo nyo? Ngipin mo'y pantay-pantay, hininga mo'y amoy patay. Paano na ang buhay kung sa'yo lamang mamamatay? Uy, sinabayan nila ng amoy sa mga hininga nila. Ano ang masasabi ninyo sa mga binasang biro o pick-up lines? Lahat ba ng biro o nabanggit ay nakakapagpasaya? Alin ang nakakapagpasaya? At alin ang
di nakakapagpasaya. Etong halimbawang ito, masasabi mo bang ang ganitong biro ay maganda? O di kaya'y nakakapagpasaya? Hindi rin, di ba? Bagamat biro siya, pero may mga salita na bahagi na yan na maaaring tayo ay makasakit ng damdamin. Sinasadya man natin o hindi. Ikaw ba naman ang sabihan ng mukhang kobra? Oo, biro, pero nag-iiwan ito ng hindi magandang mensahe sa taong binibigyan natin ng biro. Tiyak mapapaisip siya, ay, mukha pala akong kobra. Masakit, hindi ba? Ang ganitong biro naman, masasabi mo ba na nakakapagpasaya? Oo, dahil marinig mo pa lamang ang ganitong biro, talaga namang mapapangiti ka. At etong halimbawa na ito, masasabi mo rin bang nakapagpapasaya? Syempre naman, oo. Kasi kapag narinig mo pa lamang ang mga kataga ng mga salitang ito, talaga namang sasaya ang araw mo. Masasabi mo bang makakapagpasaya ng damdamin ng mga ganitong klaseng biro? Abay, syempre naman. Kasi marinig mo pa lamang ang mga katagang ito, mapapa-I love you ka talaga. Subukan nating magkaroon ng pangkatang gawain upang palawakin pa ang ating kaalaman sa araling ito. Maaari namang gawin ito ng nasa bahay lamang kasama si nanay o sino mang maaari mong makasama. Sampulan natin yan maya-maya. Maaari sa unang pangkat o unang gawain, pamagatan natin silang una, pampa-good vibes. Pangalawa, panirang moment. Pangatlo, huwelang bulilit. Unahin natin ang unang gawain na pinamagatang pampa-good vibes. Kayo ay magbabahagi ng karanasan tungkol sa pagpapasaya ng tao sa pamamagitan ng paghandog ng mga nakatutuwang biro or pick-up lines. O sige nga, subukan nyo nga. Maaari rin naman magbigay kayo ng halimbawa ng mga nakakatawang biro o pick-up lines. Sige nga, bigyan nyo nga ako ng isa. Halimbawa, o ako, may ibibigay akong halimbawa dito na aking naisip. Mahilig ka bang magluto ng pansit canton? Kasi pagkasama kita, feeling ko, lucky me. Sa pangalawang gawain naman tayo, panirang moment. Maaari kayong magbahagi ng mga nakakasakit o di nakatutuwang biro. Maaari ninyong isagawa ng nag-iisa bilang pang-individual na gawain. Ako ay may sarili ding halimbawa. Pakinggan nyo. Panirang moment. Ang ganda mo parang hangin. Feel na feel mo pero walang nakakakita. Panira nga, hindi ba? Para naman sa ating pangatlong gawain. Huwelang bulilit. Isadula ang sitwasyon na nasa ibaba mamaya, bigyan nyo ng akmang tono, diin at aksyon. Maaari itong isagawa ng dalawahan, yayain mo si ate, si kuya, or subukan natin. Ngayon, sa school, teacher. Okay class, magpapa-class picture tayo para paglaki nyo, makikita ninyo ang inyong picture. Tapos, sasabihin ninyo, uy, si Bebang nurse na. O di naman kaya, uy, si Pedro manager na. Sumabat si Juan. Juan, uy, si Mang patay na. Teacher, Juan, nakakatuwa ba o nakakasakit ang iyong sinabi, anak? Napaka-pilyong bata nga naman. May mga kaklase din ba kayong mga kasing pilyo ni Juan? Subukan naman nating sagutin ang mga sumusunod na pangungusap. Tukuyin lamang kung ito ay nakakasakit o di nakakasakit ng damdamin sa pagbibiro. Para sa ating unang bilang, Kiko, ang taba mo naman, para ka tuloy aparador na lumalakad. Ano ang tamang sagot? Nakakasakit o di nakakasakit? Ang tamang sagot ay nakakasakit. Pangalawa, may kamukha kang artista. Kontrabida nga lang. Ano ang tamang sagot? Nakakasakit
o di nakakasakit? At ang tamang sagot ay nakakasakit, mga anak. Pangatlo, Crayola ka ba? Kasi nagbibigay kulay ka sa mundo ko. Ano ang tamang sagot? Nakakasakit o di nakakasakit? Di nakakasakit. Pang-apat, ice cream ka ba? Kasi mukha mo parang Rocky Road. Ano ang tamang sagot? Nakakasakit o di nakakasakit? Nakakasakit nga, mga anak. Para sa ating panglimang bilang, para kang iced tea. Kasi kapag kasama kita, bottomless ang saya. Ano ang tamang sagot? Nakakasakit o di nakakasakit? Di nakakasakit. Mahusay! Ayon sa ating napag-aralan, bilang isang bata daw, paano ka makakatulong para mapasaya mo ang iyong kapwa? Tama, sa pamamagitan ng pagbibiro. Ano ang iyong mararamdaman kapag biniro ka ng may nakasasakit na salita? Tama, masasaktan ka. Ano ang gagawin mo sa taong nagbiro sa'yo ng nakakasakit na salita? Ang best way na gagawin mo ay huwag na lamang pansinin ito. Kung sakali naman na ikaw ang nakapagbiro ng may masakit na salita sa iyong kapwa, ano ang iyong gagawin? Ang pinakamaganda mong gawin ay humingi ka ng tawad. Sabihin na lang na hindi mo sinasadya, kaya sa susunod, ingatan at isipin mo ang mga salitang gagamitin mo sa pagbibiro upang maiwasang makapanakit ng damdamin ng iyong kapwa. Tandaan na kapag tayo ay nagbibiro, piliin ang mga salitang gagamitin sa pagbibiro upang hindi makasakit ng damdamin. Paano naman ipapakita ang pagiging mahinahon sa pakikipag-usap sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibiro? Ang pagiging mahinahon ay maipakikita sa pamamagitan ng paggamit mo ng mga salitang di nakakasakit ng damdamin. Mahalaga din ang tono ng ating pagsasalita. Maging sa pagbibiro, isipin lagi na ang layunin ay magpapasaya at hindi makasakit. Ano naman ang epekto ng masasakit na salita sa kapwa? Unang-una, ang emosyon. Katawan at kaisipan ng tao ay naaapektuhan ng masasakit na salitang ginagamit sa kanya. Bumababa ang pagpapahalaga at tiwala niya sa sarili. Ano naman ang dapat gawin kapag nabubuli? Sabihin agad sa guro at mga magulang. Maaari din na magsumbong sa kinauukulan at mahalaga na alamin ang tungkol sa batas na anti-bullying. Ayon sa Republic Act 10627, anti-bullying, ang pangbubuli ay nangangahulugan ng kahit na anong paraan ng panggigipit na ginagawa ng isa o ng isa pang pangkat, pisikal man, verbal o mental. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. At ihanda naman ang mga panulat at papel o sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, isulat ang malaking N kung ang isinasaad ng pangungusap o biro ay nakasasakit at malaking DN naman kung di nakakasakit.
Gawin ito sa inyong sagutang papel. Para sa ating unang bilang, Miss, baril ka ba? Bakit? Tinamaan ka sa akin, oh. Hindi, oh. Lakas kasi ng putok mo. At ang tamang sagot ay, nakakasakit nga naman yun, mga anak. Pangalawang bilang, Iking, elepante ka ba? Bakit? Kasi ang laki ng tenga mo eh. At ang tamang sagot ay, letrang N. Nakakasakit pa rin itong mga anak. Pangatlo, sana camera na lang ako. Parang ngitian mo naman ako. Ano ang sagot nyo? DN ba, mga anak? Tama kayo kasi hindi naman ito nakakasakit. Pang-apat, pwede ka bang makatabi kapag exam? Cause I feel perfect beside you. Ang sagot nyo ba ay DN? Tama kayo, mga anak. Di nga nakakasakit ito. At ang ating panglimang bilang ay, Tupperware ka ba? Kasi ang plastic mo at ang kapal mo. N ba o DN ang sagot nyo? Tama kayo kung N ang isinagot ninyo. Nakakasakit nga ito ng damdamin. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong magatubiling sila ay tawagan. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong may sasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Ginang Marife O. Valentin. Sumasahib papawid mula sa bayan ng Santa Ignacia, lalawigan ng Tarlac, na nagpapaalala na piliin maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Bye! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw, mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster
Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. A blessed day and happy learning, young learners of Tarlac Province. Welcome back to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26 and 100 for converged cable subscribers. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Today is November 29, 2021 and we are now on our Quarter 2 first episode of our third week of learning. I am Marian Ginis P. Tabile, but you can call me Teacher Ian. And I am here to give you this remote live broadcast all the way from the municipality of Anao, province of Tarlac. And good morning also parents and guardians who are with us on the radio, on TV, and on Facebook live stream. Alright, so prepare yourselves for another episode of broadcast learning. And for today, body structures help animals adopt and survive in their particular habitat is our lesson. So before we go over our lesson, make sure you are comfortable on your seats and in front of you is your science notebook, pen, and science for Quarter 2. Module 3 entitled Body Structure of Animals for Adaptation and Survival. Get ready with yourself because another learning adventure is about to begin. And if you have questions or clarifications on our episode, feel free to send your message to your teacher, advisor, or you can ask the help of your guardian. To check your understanding on the previous episode, let us try to answer our first activity, which is making connections of our body organs discussed by Teacher Crisel. So listen very well, my dear learners, as I read the direction. On your notebook, write T if the statement about the connections of body organ is true, and F if not. You will be given 3 seconds to answer in every item. Number 1. The heart and lungs work together to make sure the body has the oxygen-rich blood it needs for function properly. Write T if the statement is true and F if false. And the answer is true, letter T. Great! Number 2. The brain controls what you think and feel, how you feel and remember, and the way you move and talk. Write your answers now. And the correct answer is very good. T. It is true. Number 3. Lungs is located in our lower chest. Write T if the statement is true and F if false. Let's reveal the answer. It is false, letter F. It is located on either side of the upper chest. Well done.
And for number 4, the nutrients and water absorption mostly happen in the heart. Write your answers now. And the correct answer is F, letter F, false. The nutrients and water absorption mostly happen in the intestines. For number 5, foods are squeezed, churned, and twisted in the stomach. Write T if the statement is true and F if false. Let's see if you got a perfect score. T, awesome! I am so proud of you, my dear learners, for accomplishing this activity. That only shows that you understood the lesson of Teacher Giselle last week. For those who did not get a perfect score, that's perfectly fine because you can just go back to the video of last week's topic posted on the Facebook page on RTV Tarlac. So for today's lesson about body structure of animals for adaptation and survival, you are expected to infer that animals have different body structure that make them adapt in water and on land. You are also expected to identify animals found in a specific habitat. And finally, at the end of our lesson, you will be expected to identify animals that can be adopted in a particular habitat. Now you'll have a deeper understanding as we go on with our lesson. So stay tuned and listen attentively. Before we move on with our lesson, let us first take a look with some terminologies that will help you understand our science concept. First is habitat. Habitat is an ecological or environmental area where particular species of animal, plant, or other types of organism live. And adaptation. Adaptation is the structure or behavior that helps an organism to survive in its environment. To start with, let us take a look with a video clip about animals. Watch attentively, kids, because later on, I am going to ask some questions about the video. Animals play an important yet unique role in human life. We use animals for our own benefit and sometimes forget that they are also living things. There are times that we forget to treat them like humans. These animals also need proper care and love. They need also food that makes them strong so that they will continue to bring happiness to us human beings. Just like humans, animals also have developed parts of the body adapted for survival in a certain environment. This adaptation can protect them from predators and from harsh weather. There are numbers of ways that animals can adapt. Some of the habitats of animals are pond, grass, and sea. The body structures of animals for adaptation play an important role in choosing animals to raise in a particular habitat. In our discussion, you will be provided with fun and exciting activities where you will understand animals' life both in land and in water. Okay, learners, it's time to name the animals that you saw in our video clip. Will you name one? Animals in our video clip are dove, earthworm, tilapia, pig, cow. We also have from our example a dog, milkfish, mussels, shrimp, and rabbit. Nice one, learners! Let us now group these animals according to their habitat or the place where they live.
Animals that live in water are tilapia, milkfish, mussels, and shrimp. And the animals that live in land are dog, earthworm, dog, cow, pig, and rabbit. Alright, let us remember that marine or aquatic animals are animals living in water. Now, let us see the adaptive structures of animals living in water using our examples that we group. For tilapia, the protective structure is scale. Scales are used for protection against diseases and from other animals. Other marine animals that have scales aside from tilapia are milkfish, carpa, and goldfish. From our example, we also have mussels or tahong in Tagalog. And what do you think does mussels has for body covering? That's right, shell. Shell is the body covering of mussels. Other marine animals that have shells for adaptive structure or protection are clams and oyster. Alright, learners, how about shrimp? Did you see this one in our example? Yes, we have shrimp in our example. And the outside covering of shrimp is what we call exoskeleton. Will you repeat that? Exoskeleton, great! And aside from shrimp, we have lobster and crab, which uses exoskeleton as their adaptive structure. Children, most of marine or aquatic animals have also gills used for breathing under water and fins, which is used for swimming. And from our example stated, we have tilapia and milkfish that has gills and fins. How about you? Will you name other animals living in water that have gills and fins? Good job, children! We have shark, whale, goldfish, carpa, and many more. My grade 4 learners, let us now proceed to animals living in land or also called terrestrial animals. Terrestrial animals have lungs for breathing. Our examples are dove, earthworm, cow, pig, rabbit, and dog. Will you name their adaptive structures that you can see? For dog and rabbit, they have what we call fur. And fur serves as covering of animals to keep them warm. Will you name now other animals that have fur? Great! We have cat, dog, guinea pig, and more. Moving on, let's take a look at the dog. What do we call its adaptive structure? That's right, they have what we call feather and wings. Birds like dove have feathers for body covering and wings for flying. And other examples of animals that has feather and wings are eagle, parrot, crow, and many more. From our examples, there is also a part or body structure that all of these animals have in common. Will you identify it? Very good. Legs. And it is used for walking. Have you seen an earthworm? They have a smooth skin which is used for breathing, and other animals that have smooth skin are frog and salamander. Take note of these kids. Animals that can both live in water and land, such as the frog and salamander, are called amphibians. Children, animals have adaptive behavior that protect their own kind. They move in groups, families, herds, pride, pack, as you can see in our example. Another adaptation behavior
of animals which serves as their protection is camouflage. Camouflage is the ability of an animal to change its color or markings in order to blend to its surroundings. Examples are leaf-tailed gecko, great tree frog, and wraparound spider. Remember also, children, another adaptation which is called mimicry. Mimicry is an adaptation in which one animal copies another animals in appearance or even its behavior. Other animals use mimicry by imitating the shape, smell, taste, color, or even sounds of other animals. Examples of animals that can do mimicry are viceroy butterfly, katydid grasshopper, and coral snake. Alright, so are you still with me? Good to know that, because it is time to practice what you have learned. You will be given 5 seconds in every item to answer correctly, and we will be checking your answers right away. For our Facebook viewers, you may participate by typing your answer at the comment section. So are you guys ready? Good! For your activity, turn your modules to page 10 and the direction is, on your science notebook, write their habitat as to land or water and their protective structures. You may start answering now. Alright, let us reveal the answers. For item number 1, the habitat of goat is in land. That's right. And its protective structure is fur. It is. Number 2, the habitat of goose is in land. Correct. And its protective structure is feathers. Our third item is a rat. And their habitat is land. It is. And its protective structure is fur. Number 4, the habitat of crab is in water. And its protective structure is we call exoskeleton. Great. Finally, the habitat of our item number 5, which is the clam or tulya in Tagalog, is in, definitely right, they live in water. And its protective structure is shell. There you have it, learners. Did you get a perfect 5? You are so awesome. If your score is 4 and below, it is still a job well done for you, because you still have your chance to show up on our next activity. I believe you are all waiting to answer attentively this another exciting part of our discussion. And I am very sure that you can do this one easily. For our final activity, write the letter of the correct answer in your notebook. I am very sure that you can do this activity easily, and you will be given 3 seconds again to answer every item. Ready? Let's begin. Number 1. Which group of animals live in a water habitat? Letter A, fish, squid, crab. Letter B, horse, goat, monkey. C, dolphin, carabao, dog. D, tadpole, grasshopper, hawk. The correct answer is letter A. For number 2, why can fish live in water?
options are, they have legs for walking. Letter B, they have gills that helps them breathe in water. Letter C, they have mouth that can drink much water. Or letter D, they can open their eyes under the water. You may write your answers now. The correct answer is letter B. They have gills that helps them breathe in water. For item number 3, what characteristics do land animals have? Letter A, legs for walking. B, shell for covering. C, fins for swimming. Or D, gills for breathing. The answer is letter A. Our question number 4 is, how are frogs, snakes, and grasshoppers are protected from their prey? Is it letter A, they play dead? B, they secrete a poisonous substance? C, they blend color with their environment? Or D, they mimic the shape, smell, and sounds of their prey? Write your answers now. Let us now reveal the answer. Frog, snakes, and grasshoppers are protected from their prey through letter D. They mimic the shape, smell, and sounds of their prey. For our item number 5, what makes a cat feel warm? Letter A, fur. B, fang. C, tail. D, claws. You may write your answers now. And the correct answer is letter A. Great! There you have it, my dearest learners. I am hoping that you have with you your bunches of learning from our episode. If you still have clarifications, you may get in touch with your science teacher or advisor. I am pretty sure that you can finish your assignment because you are already a superstar of our lesson. Here is the direction. List down 5 animals that can survive in the following environment: desert and cold regions. Write your answers in your science notebook. You are truly an acer to this lesson. All you need to do is to remember that animals have different body structures that make them adapt in water and on land. Marine or aquatic animals are animals that live in water and they have scales, exoskeleton, shells, gills, and fins as their body structure. Meanwhile, terrestrial animals or the animals that lives in land has fur, feather, wings, legs, and smooth skin as their adaptive body structure. So before I go, let me leave a saying that I've been looking forward for so many years. Whatever you do, do it with a grateful heart. Then excellence will take over. So this has been your teacher Ian, Marian Ginis Tabile Evangelista, your Aral TarlakHenyo Science Teacher Broadcaster, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac. Airing live here at the Ilang-Ilang capital of the Philippines, Anao Tarlac. Keep safe everyone, and may the good Lord bless and keep you all safe. See you again on Wednesday. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya,
Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m.
Learning math is so much fun! I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Hi! Hello! Good morning, Math Terrific Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. For those who are Converged Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Laudilyn S. Mariano, your teacher broadcaster for today's mathematics lesson for grade 4 learners. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Get ready to listen and try to be focused and be at your best. And always remember, numero uno, ang batang TarlakHenyo. Basta't math talino, panalo! It's a beautiful Monday morning, November 29, 2021. We are now on the third week and lesson 6 for second quarter. Are you ready and excited again to become a batang math talino? If you are, then join me in this 25-minute adventure as we explore the wonders of mathematics. After going through this lesson, you are expected to solve real-life problems involving greatest common factor or GCF of two given numbers. I am sure that you will enjoy as you go in our lesson. You can do it with your family. The more you engage yourself to the activities, the more you learn. And remember to always put yourself in each problem so that you can easily solve it. Enjoy and have fun! Are you ready now to be with me? Okay, then do prepare your paper or math notebook, pen or pencil, your learning activity sheet, and of course, water to keep you hydrated. Look for a place in your home where you can feel comfortable and safe. And most importantly, listen carefully to our discussion and take down notes to follow our lesson. I will give you 10 seconds to prepare. I hope you are all ready now so we can start this exciting Monday learning experience. You have learned from the previous lesson about greatest common factor or GCF and the least common multiple or LCM. It was discussed by Ma'am Rina Del Pino Vida. Did you still remember what is greatest common factor or GCF and least common multiples or LCM? What are the methods that we can use to find the GCF and LCM of two or more given numbers? Very good! Greatest common factor or GCF is the highest, largest, biggest, or greatest factor you can find as factor of two or more numbers. While the least common multiple, or also known as LCM, is the smallest positive multiple that is common to two or more numbers. To find the GCF and LCM of two numbers, you can use the following method: listing method, prime factorization method, and the continuous division method.
Do you want to play a game? Okay, this game is what we call Find Me. In 5 seconds, I want you to find the greatest common factor or least common multiples of the following given numbers. You can use any of the methods. You can find the answer inside the box. The numbers are 112, 5, 2, 6, and 45. Again, the numbers are 112, 5, 2, 6, and 45. Are you ready? Let's start. Number 1. I want you to find the greatest common factors of 18 and 24. 5 seconds begins. The greatest common factors of 18 and 24 is 6. Number 2. Find also the greatest common factors of 15 and 25. You may start now. And the correct answer is 5. For our number 3, find the greatest common factor of 6 and 10. 5 seconds. If your answer is 2, then you are correct. For number 4, I want you to find the least common multiple or LCM of 16 and 28. And the correct answer is 112. It is the LCM of 16 and 28. Did you get the correct answer? Very good. And for our last number, find also the LCM or the least common multiple of 9 and 15. Timer starts now. The correct answer is 45. Very good. Did you have the same answers too? You are truly a math mazy. It only means that you really mastered the lesson last Wednesday. Are you still with me? Okay, now listen carefully, dear math therapy, because this time I will discuss on how to solve real-life problem involving greatest common factor of 2 given numbers. But before that, let us first understand that there are some steps that we should follow to solve word problems. First, or our step 1 is understand. Read and understand the problem. There are 2 guiding questions under it. Letter A, what is asked in the problem? And letter B, what are the given facts? Step 2, plan. How will you solve the problem? In step 2, we need to know the strategy we can use to solve the problem. After understanding and planning on the problem, step 3 is solve. How is the solution done? In this step, we are going to implement your strategy on how to solve the problem. And lastly, step 4, check and look back. What is the answer to the given problem? Let us try to solve this mathly problem. Illustrative example number 1. Mrs. Santos is preparing emergency kits to be given to each class in grade 4. She has 30 bottles of water and 20 canned food, which she would like to distribute equally among the kids with no items left. What is the greatest number of kits can she make? What can you say about Mrs. Santos? That's right, Mrs. Santos loved the pupils. What kind of person is she? Very good, she is generous. Why it is important to have an emergency kit? That is correct. Having emergency kit can provide us with a sense of security. It could help ease our worries and lessen our stress in an unexpected situation. Let us go back to our mathly problem. Mrs. Santos is preparing emergency kits to be given to each class in grade 4. She has 30 bottles of water and 20 canned food, which she would like to distribute equally among the kids with no items left. What is the greatest number of kits can she make?
To analyze and solve the problem, we can use this magic step, or what we call the 4-step plan. Step 1. Understand. Read and understand the problem. For letter A, what is asked in the problem? Exactly! The greatest number of kids that Mrs. Santos can make. Then, let us find the necessary information. The next question under step 1 is, what are the given facts? Perfect! 30 bottles of water and 20 cans of food. After understanding the problem, the next step is we are going to make a plan. How will we solve the problem? Excellent! By finding the greatest common factor or GCF. After understanding and planning on the problem, we may now proceed to step 3. Do you know what is step 3? Amazing! It is time to solve. In finding the greatest common factor or GCF, we can use the 3 methods. First is the listing method. Let us find the factors of 30 and 20. In finding the GCF of numbers using the listing method, you just have to list down all the factors of 2 or more given numbers. In our given problem, we have 30 and 20. Let us find the GCF using the listing method. And the factors of 30 are 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, and 30. While the factors of 20 are 1, 2, 4, 5, 10, and 20. Then, find the common factors of 30 and 20. And the common factors are 1, 2, 5, and 10. Can you guess the greatest factor or GCF of 30 and 20? You guessed it right! The greatest common factors of 30 and 20 is 10. Next method that we can use is the prime factorization to get the GCF. In getting the greatest common factor of 2 given numbers using prime factorization, write each number as a product, its prime factors using factor 3 method. In prime factorization, think 2 factors that we can use to multiply where we can get the answer of 30 or 20. In 30, we can multiply 3 and 10. These are the factors of 30. Now, we can still factor the number 10, and its factors are 2 and 5. And we will stop there because the 2 number is already a prime number. Let's go to the factors of 20. 2 and 10 are the factors of 20. 5 or 2 are the factors of 10. The prime factors of 30 are 2 times 3 times 5, while the factors of 20 are 2 times 2 times 5. Let us now list down the common factors of 30 and 20, and these are 2 and 5. Then multiply the common prime factors to get the GCF. 2 times 5 is equal to 10. Therefore, the GCF of 30 and 20 is 10. The last method that we can use is the continuous division method. In getting the GCF of given numbers using continuous division, you need to divide continuously both the given numbers until the quotient is 1. Think of a number that we can use to divide 30 and 20. And this is 2. Let us divide 30 by 2 and the answer is 15. 2 divided by 20 and the answer is 10. Can you tell me the number that we can use to divide 15 and 10? Very good! We can use 5 to divide them both. 5 divided by 15 is 3. 5 divided by 10 and the answer is 2. We will stop there because the answers we have is already a prime number. There are no common factors between the 2 numbers. The divisors of 30 and 20 are 2 and 5. 2 times 5 is equal to 10. Therefore, the GCF is 10. We can use any of these 3 methods and still we can get the same answer.
We are not yet done in solving the problem. We still have the last step, which is check and look back. What is the answer? Math terrific! 10 is the greatest possible number of kids that Mrs. Santos can make. To further understand our lesson, let's have another example. Illustrative example number 2. Elvira is going to prepare bouquets of roses and bouquets of daisies. She has 36 roses and 24 daisies. What is the greatest number of each flower that she can use in a bouquet if bouquets have the same number of flowers? Again, we need to follow the magic step or what we call the 4-step plan to answer the given problem. Step 1. There are 2 guiding questions under it. Letter A, what is asked in the problem? Exactly! The greatest number of each flower that she can use in a bouquet if bouquets have the same numbers of flowers. Then, let us find the necessary information. The next question is, what are the given facts? Perfect! 36 roses and 24 daisies. And after understanding the problem, the next step is we are going to make a plan. How will you solve the problem? Excellent! By finding the greatest common factor. After understanding and planning on the problem, we may now proceed to step 3. What is step 3 again? Brilliant! It is time to solve. In this step, I need your participation, dear learners. Will you please comment a heart for those girls who are watching today? And we will call your group as Math Terrific Girls. And for boys, comment like sign. Awesome! We will call your group as Math Amazing Boys. I will use prime factorization method to solve this problem, while Math Terrific Girls will use the listing method and continuous division method for Math Amazing Boys. Let's see if we can get the same answer. Are you ready? Let's begin. Using the prime factorization, write each number as a product of its prime factor using factor 3 method. We have 36. 3 and 12 are the factors of 36. 2 and 6 are the factors of 12. 2 and 3 are the factors of 6. Let's go and find the factors of 24. 2 and 12 are the factors of 24. 2 and 6 are the factors of 12, and 2 and 3 are the factors of 6. The prime factors of 36 are 2 times 2 times 3 times 3, while the factors of 24 are 2 times 2 times 2 times 3. Let us now list down the common factors of 36 and 24. And these common factors are 2 and 2 and 3. Then multiply the common prime factors of 36 and 24 to get the GCF. 2 times 2 times 3 is equal to 12. Hello there, Math Terrific Girls! Did you get also the same answer using listing method? Excellent! How about Math Amazing Boys? Did you get also the same answer using continuous division? 2 thumbs up for you, my dear learners! Great job! We are not yet done in solving the problem. We still have the last step, which is check and look back. What is the answer? The greatest number of each flower that you can use in a bouquet if bouquets have the same number of flowers is 12. We are done with our lesson. Did you enjoy our lesson today? Did you also find it easy? Awesome! I admire for being a good listener. Now that you know how to solve a real-life problem involving greatest common factor of 2 given numbers, this time you are now ready to answer the activities. Let's go! Math Amazing and Math Terrific! Get ready with pen and paper because it's activity time! Are you ready? Let's begin. For our activity A,
Listen carefully to the problem that I will be given to you. Then choose the letter of the correct answer. Those who are watching through FB live streaming, you can write your answer on the comment section. Listen carefully. Alan has 18 blue balls and 27 red balls. She wants to group them of the same size. Each group must have the same number of blue and red balls. What is the greatest number of groups that he can form? For number 1 question, what is asked in the problem? A. The greatest number of groups that he can form. B. The least number of groups that he can form. C. The greatest number of packs that he can make. D. The least number of packs that he can make. 3 seconds begins. What is the correct answer? Excellent! Letter A. For number 2, what are the given facts? A. 12 green balls and 18 yellow balls. B. 18 blue balls and 27 red balls. C. 18 blue balls and 24 yellow balls. D. 24 blue balls and 27 red balls. 3 seconds. And the correct answer is letter B. Very good. Number 3. How will you solve the problem? A. By finding the greatest common factor or GCF. B. By finding the least common multiple or LCM. C. By finding the common numbers. D. By finding the common multiples. 3 seconds. What do you think is the correct answer? Amazing! Letter A. For number 4, what are the common factors of 18 and 27? A. 1, 3, 9. B. 1, 2, 9. C. 1, 3, 6, 9. D. 1, 2, 3, 6, 9. 3 seconds. If your answer is letter A, then you are correct. And for our last number, what is the correct answer? A. The greatest number of groups that he can form is 9. B. The greatest number of groups that he can form is 3. C. The greatest number of groups that he can form is 6. D. The greatest number of groups that he can form is 2. Timer starts now. The correct answer is letter A. Great job! For activity B, read, analyze, and solve the problem. I will give you 30 seconds to solve the given problem. There are 16 boys and 24 girls. If they will be grouped separately in teams with the same number, what is the biggest number of children in a group? You can use any of the methods that you have learned. 30 seconds starts now. Time is up. The correct answer to the given problem is the biggest number of children in a group is 8. Did you get all the answers correct in our activity? If yes, comment happy face in our comment section. Wow, I can see your comment. Catherine Remigio, very good. Thank you for your active participation. It only means that you really understand our lesson today. Amazing, Batang Math Talino! I want to congratulate you for being very attentive. But before we end our session, let us recall again what we have learned so that we won't forget it. Just always remember that we can use 4-step plan in solving word problems
involving greatest common factor. These are as follow. Step 1. Understand. There are two guiding questions under it. A. What is asked in the problem? And B. What are the given facts? Step 2. Plan. How will you solve the problem? Step 3. Solve. How is the solution done? And step 4. Check and look back. What is the correct answer? Congratulations! We have come to the end of today's session. Thank you so much to my grade 4 learners who have joined me today. This has been Laudelin S. Mariano, your teacher broadcaster, saying, Numero 1, ang batang TarlakHenyo. Basta't matalino, panalo! See you again for another fun and exciting learning in Mathematics 4. Keep safe and God bless. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination!
Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw at magandang buhay mga bata! Kumusta na kayo? Lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ika-4 na baitang na nanonood at naririnig sa ating broadcast. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 na sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. At napapanood rin ito sa FB Live ng RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Cable, Channel 100. Ako ang inyong teacher broadcaster, Arlene Espacion, sumasahimpapawid mula sa paaralan ng Susuba Elementary School Annex ng Silangang Distrito ng Capas. Ako ay labis na nagagalak na makasama kayo sa ating pag-aaral sa Filipino 4. Bago natin simulan ang talakayan, pakihanda ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel o kwaderno at pansulat. Siguraduhin nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Kung meron kayong katanungan, maaari ninyong gamitin ang ating chat box na makikita sa inyong screen. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na kayo. Kung gayon, atin nang simulan ang isang makabuluhang talakayan na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Pagkatapos makapakinig ng episode na ito, kayo ay inaasahang maisusulat ng wasto ang baybay ng salitang natutuhan sa aralin, salitang hiram, at salitang kaugnay ng ibang asignatura. Sisimulan na natin ang talakayan sa araw na ito sa pamamagitan ng isang simpleng gawain. Huwag kayong mag-alala dahil nandito ang inyong teacher broadcaster upang kayo ay gabayan. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ang panuto ng ating gawain ay makinig ng mabuti sa isang artikulo na pinamagatang Maging Ligtas sa COVID-19 na aking babasahin at sasagutin ninyo ang kasunod na mga katanungan. Para sa inyong mga sagot, maaari rin kayong sumagot sa ating Facebook comment section. Maging ligtas sa COVID-19. Para maiwasan at maging ligtas sa COVID-19, may protective measures na dapat sundin. Ito ay bahagi na ng tinatawag na new normal. Dapat itong gawin at sundin bilang proteksyon sa sarili laban sa mapanganib na virus na dulot nito.
Narito ang ilan sa mga dapat nating gawin. Una, kung hindi kailangang lumabas, manatili na lamang sa bahay. Ikalawa, kung kailangang lumabas, umiwas sa matataong lugar. Ugaliin ang pagsuot ng face mask at face shield at sumunod sa social distancing. Ikatlo, panatilihin ang 1 metrong layo sa mga taong may respiratory symptoms o ubot-sipon. Ikaapat, palaging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at gumamit ng hand sanitizer at alcohol. Ikalima, gumamit ng tissue o panyo at takpan ang bibig sa tuwing uubo at babahing. Ikaanim, palakasin ang immune system at uminom ng vitamin C. Ikapito, isabay sa pag-aalaga sa sarili ang laging manalangin na patuloy na maging malusog, malakas, at ligtas. Ngayon naman ay sasagutin ninyo ang kasunod na mga katanungan. Para sa unang tanong, ano ang paksa ng artikulong aking binasa? Magaling! Ito ay tungkol sa paano maging ligtas sa COVID-19. Ikalawang katanungan, paano magiging ligtas laban sa COVID-19 at bakit mahalagang ingatan ang sarili sa sakit na ito? Tama! Sundin ang mga safety health protocols. Mapanatili ang buhay at hindi makahawa pa ng iba. Susunod, ano-ano ang bagong salitang natutuhan mo sa ating binasa? Naitala niyo ba ang mga salita na ito tulad ng protective measures, new normal, face mask, face shield, respiratory symptoms, hand sanitizer, immune system, at vitamin C? Basahin natin muli ang mga salita. Protective measures, new normal, face mask, face shield, respiratory symptoms, hand sanitizer, immune system, at vitamin C. Para sa ika-4 na katanungan, ano kaya ang tawag sa mga salitang ito na naka-italiko? Tumpak na naman ang inyong sagot. Ito ay salitang hiram. Sa huling katanungan, pansinin ang mga salitang naka-italiko. Paano kaya ito binaybay? Tama! Hindi binago ang baybay. Ilan ang inyong puntos na nakuha? Magaling! Sa mga nagkamali ay huwag mag-alala, bibigyang linaw natin ito sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Mula sa ating gawain, tiyak kong kayo ay nagkaroon na ng ideya sa ating paksa sa araw na ito. Ang ating aralin ay tungkol sa pagsulat ng wasto ang baybay ng salitang natutuhan sa aralin, salitang hiram, at salitang kaugnay ng ibang asignatura. Handa na ba kayo? Alam ba ninyo na ang ating wikang Filipino ay wikang buhay? Ito ay buhay dahil
Patuloy itong ginagamit at pinagyayaman. Ang tawag sa mga bagong salitang dumadagdag sa ating wika na hindi orihinal o hindi likas sa atin ay mga salitang hiram. Ito ay mga salitang walang katumbas sa ating wika. Ito ay mga salitang kapag ang tawag sa isang bagay ay mas pamilyar sa wikang banyaga. Karamihan sa mga ito ay pangalan ng mga produkto, pangalan ng tao, bansa o lugar, at bagay na galing sa ibang bansa. Kung kaya't hindi natin maiiwasan manghiram ng mga salita. Sa araling ito, tatalakayin natin ang wastong pagbaybay ng mga salitang natutuhan sa aralin, salitang hiram at ginagamit sa ibang asignatura. Naitala mo ang mga salitang hiram mula sa ating binasa. Ito ay ang mga sumusunod. Protective measures. New normal. Face mask. Face shield. Respiratory symptoms. Hand sanitizer. Immune system. At vitamin C. Ang tawag sa mga salitang lagi mong ginagamit, naririnig, at natututuhan mo na ay mga salitang pamilyar. Ito ay karaniwan na sa araw-araw mong pakikipag-usap. Kaya naman, nauunawaan mo na ang kahulugan nito at nagagamit mo na sa komunikasyon. Mga halimbawa, edukasyon, cellphone, gadget, COVID-19, laptop, school. Ang iba pang salita na maaaring di pamilyar na salita sa iyo ay mga salitang teknikal at hiram na salita mula sa iba't ibang disiplina na pamilyar lamang sa mga dalubhasa rito, gaya ng mga salitang pang-inhinyero, pang-medisina, pang-computer analyst, at iba pa. Halimbawa, blueprint, processor, decongestants. Napansin mo ba kung paano ito binaybay? Ngayon naman ay dumako tayo sa mga gabay sa pagbaybay ng salitang hiram. Una, sa pagbaybay ng salitang hiram, ginagamit ang 8 dagdag na letrang C, F, J, N, Q, V, X, at Z sa sumusunod. Halimbawa sa pangalang pantangi, Zenaida, Zobel, Vegan, Nueva Vizcaya. Ito naman ang mga halimbawa sa mga salitang teknikal at pang-agham. COVID-19, respiratory symptoms, protective measures, carbon dioxide, zygote, x-axis, at zero. Sa mga salitang hiram na mahirap ibaybay sa Filipino, ay gagamitin din natin ang mga hiram na mga letra. Halimbawa, cauliflower, jaywalking, taxi, quarantine, pizza. Sa ikalawang paraan
kung walang katumbas sa wikang Filipino at mahihiram sa katutubong wika, unang batayan sa pagbaybay ng hiram na salita ang wikang Espanyol, bago ang wikang Ingles. Halimbawa, likido, bagahe, imahen. Panghuling paraan, panatilihing orihinal o walang pagbabago ang mga hiram na salita kung una, kung magiging katawa-tawa ito kung ibabaybay sa Filipino. Halimbawa, Coke, hindi Coke. Kung magiging mahirap basahin kaysa sa orihinal nito. Halimbawa, quarantine, hindi quarantine. Panatilihin siyang orihinal o walang pagbabago ang mga salita kung masisira ang kabuluhang pangkultura, panrelihiyon o pampolitika ng pinagmulan. Halimbawa, hungsoy, hindi pengsoy. Pang-apat, kapag tanggap na ng nakararami o popular na ang orihinal na baybay nito. Halimbawa, face mask, hindi maskara sa mukha. Hindi ba ang pangit kung babaguhin pa? So, panatilihin natin ito sa orihinal nitong baybay. Panlima, kung lilikha ng kaguluhan ang magiging bagong baybay. Halimbawa, social distancing, hindi distansyang panlipunan. Kung napapansin ninyo, kung iibahin natin ang baybay ng social distancing, nagkakaroon ito ng bagong meaning. Nagiging distansyang panlipunan. Tandaan, bahagi ng pagyaman at pag-unlad ng wika ang pagtanggap sa mga bagong salitang dumadagdag sa ating wika. Kung gayon, laging isaalang-alang at isaisip ang mga gabay sa wastong pagbaybay ng mga salitang hiram. Naunawaan niyo ba ang ating paksa? Mabuti, ako ay nagagalak at labis sa inyong pagtutok sa ating talakayan ngayong araw. Natitiyak kong kayang-kaya niyo na ang mga sumusunod na gawain gamit ang mga kaalamang inyong natutunan. Ngayon naman ay may inihanda akong mga gawain. Ang panuto ng ating unang gawain ay kumpletuhin ang pahayag upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Handa na ba ang inyong papel at pansulat? Mabuti, atin nang simulan ang ating gawain. Una, ang hiram na salita ay dapat itong baybayin ng wasto dahil nakasalalay ang tamang pag-unawa sa salitang ito kung nasa tama ang pagbaybay nito. Tumpak, ang hiram na salita ay bagong salita na hindi orihinal o hindi likas sa atin. Ikalawa, mahalagang matutuhan ang kasanayang pagpapakahulugan at wastong pagbaybay para
Magaling! Mahalagang matutuhan ang kasanayang pagpapakahulugan at wastong pagbaybay para maunawaan ang gamit ng salita sa pangungusap. Tunay nga na kayo ay magagaling sapagkat nasagot ninyo ang aking mga katanungan. Isang gawain na naman ang ating napagtagumpayan at labis akong natutuwa sa inyong kooperasyon. Ngayon naman ay dumako na tayo sa susunod na gawain. Ang panuto ng susunod nating gawain ay ibaybay ng wasto ang salitang hiram na tawag sa larawan. Sa bawat bilang, isulat ang sagot sa sagutang papel, sundin ang mga gabay ng pagbaybay ng salitang hiram. Maaari niyong isulat sa inyong papel o mag-comment sa ating Facebook comment section. Una, madalas akong gumamit ng sa pagsi-selfie. Tama! Ito ay cellphone. Ikalawa, bumili ng 3 si Melissa para sa kanyang kaibigan. Tumpak! Ang tamang sagot ay hamburger. Ikatlo, masarap ang timpla ng inihaw na ni Aling Rosing. Magaling! Ito ay barbecue. Ika-4 na bilang, ang pagong ay gumalaw. Mahusay! Ito ay mabagal. Panghuling bilang. Ito ang siyang itinatanim sa mga halaman gaya ng gumamela. Ang tamang sagot ay tama! Ito ay tangkay. Ilan ang inyong puntos na nakuha? Magaling! Masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin. Isang gawain na naman ang ating napagtagumpayan at labis akong natutuwa sa inyong kooperasyon. Patunay lamang na kayo ay nakikinig sa ating aralin. Bilang paglalahat, laging tandaan, sa pagbaybay ng salitang hiram, ginagamit ang 8 dagdag na letrang C, F, J, N, Q, V, X at Z sa pangalang pantani, salitang teknikal at pang-agham, at sa mga salitang hiram na mahirap ibaybay sa Filipino. Kung walang katumbas sa wikang Filipino at mahihiram sa katutubong wika, unang batayan sa pagbaybay ng hiram na salita ang wikang Espanyol, bago ang wikang Ingles. Panatilihing orihinal o walang pagbabago ang mga hiram na salita kung magiging katawa-tawa ito kung ibabaybay sa Filipino. Magiging mahirap basahin kaysa sa orihinal nito. Masisira ang kabuluhang pangkultura, panrelihiyon o pampolitika ng pinagmulan. Tanggap na ng nakararami o popular na ang orihinal na baybay nito at lilikha ng kaguluhan ang magiging bagong baybay. Laging isaisip na ang panghihiram ng salita ay bahagi na ng pagpapayaman sa wikang Filipino. Ginagamit ang hiram na salita sa iba't ibang sitwasyon.
Mga bata, tapos na ang ating aralin ngayong araw. Sana ay marami kayong natutunan sa ating talakayan. Ako ay tunay na nagagalak dahil sa kabila ng pandemya na ating kinahaharap, handa kayong yakapin ang mga kasanayan at kaalaman upang mas mapabuti pa ninyo ang inyong pag-aaral. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Labis akong nasisiyahan na kayo ay aking nakasama sa oras na ito. Umaasa ako na lubos niyong naunawaan ang ating paksa. Sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Radyo Pilipino ng DEPED Tarlac Province, maraming salamat po. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster, Arlene Espacion, na nagsasabing mag-aral ng mabuti, ito ang susi natin tungo sa isang masaganang bukas. Laging tandaan ang abakada. Ako bibo, kasi dapat. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig. Paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Osamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, At sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan?
Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 8 to 8 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Inang Jessie R. Bautista, sumasahing patuwid mula dito sa bayan ng Victoria. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan sa pamamagitan ng mabuting pagtanggap, pagtrato sa mga katutubo at mga dayuhan, at paggalang sa natatanging kaugalian, paniniwala ng mga ako at dayuhang kakaiba sa kinagisnan. Bago tayo magsimula, nais ko munang ipaalala sa inyo ang ating aralin noong nakaraang linggo ukol sa pagbibigay alam sa kinauukulan tungkol sa kaguluhan at iba pa na sinasaktan, kinukutya o binubuli. Mayroon akong inihanda. Ang gagawin lamang ay isulat ang TTP kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa. WP naman kung hindi. Unang bilang, may kapansanan si Cardo, ngunit kailanman ay hindi ito kinukutya ng kanyang mga kamag-aral. P or WP? Ang tamang sagot ay B. Ikalawang bilang, isang katutubong Aita si Malik. Maliit ito na may pangong ilong at maitim na balat. Gayunpaman, mahusay itong gumuhit at matalino pa na sadyang kinaiinggitan ng kanyang mga kaklase. Isa na rito si Brando. Sinabihan ni Brando si Malik na bumalik na lamang sa mundo dahil hindi siya bagay sa kanilang lugar. Ano ang sagot? Ang tamang sagot ay WP. Huling bilang, nagkasakit ng polio si Jordan noong ito'y maliit pa lamang. Kaya naman,
hindi pantay ang paglakad nito na naging tampulan ng tukso sa eskwelahan. Buong tapang na pinagtanggol ito ni Leon at sinabi ang rason kung bakit ganoon ang paraan ng paglakad ni Jordan. Anong yung sagot sa bilang na ito? Siyempre, titik B. Huwag kalilimutan mga anak na dapat tayong magmalasakit sa kapwa at hindi dapat kinukutya, sinasaktan, at binubuli ang mga taong may kapansanan o kapintasan. Bagkus ay tulungan, ipagtanggol, at gawin ang tapat. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa buong mundo na may makulay na kultura. Ang iba't ibang kapuluan kasabay ng mga banyagang sumakop sa ating bansa ay nag-ambag ng malaki upang yumabong ang yaman ng ating lahi. Gayunpaman, nananatiling matatag at napoprotektahan ang mga iba't ibang pangkat etniko na nagbibigay bulat sa ating kultura. Nakakita ka na ba ng dayuhan sa inyong pamayanan na iba ang kulay ng balat? Iba ang kanyang paniniwala o kultura. Kakaiba rin ang kanyang salita. Ano ang iyong naging reaksyon? Paano mo siya pinakitunguhan? Yan ang mga katanungan na bibigyan natin ng kasagutan. Iisa-isahin natin ang mga paraan ng paggalang at pagtrato sa mga dayuhan o katutubo. Ngunit lilinawin ko lamang mga anak na kapag sinabi nating dayuhan, hindi lamang ito tumutukoy sa mga taong galing sa ibang bansa o yung tinatawag nilang foreigner sa Ingles. Sakop din ito ang mga dayuhan na dayo sa ating pamayanan. Maaaring galing ito o galing sila sa Visayas, Mindanao o saan mang parte ng Pilipinas. Simulan natin ang ating talakayan sa pagbasa ng isang tula. Ang pamagat ng tula ay iba-iba man, may pagkakatulad din. Simulat ni Zenaida R. Ilard. Maaari niyo akong sabayan. Siya, ako, at sila. Kami ay magkakaiba. Bansa namin iba-iba. Kanya-kanya ng kultura. Iba-iba man ang aming pinanggalingan, tunay naman ang aming pagsasamahan. Iba-iba man ang aming katauhan, lumikha sa amin ay iisa lamang. Ang aming Diyos na kinilala. Dakila siya. Tayo'y kanyang nilikha. Babasahin ko muli ang tula. Siya, ako, at sila. Kami ay magkakaiba. Bansa namin iba-iba. Kanya-kanya ng kultura. Iba-iba man ang aming pinanggalingan, tunay naman ang aming pagsasanghan. Iba-iba man ang aming katauhan, lumikha sa amin ay iisa lamang. Ang aming Diyos na kinilala, dakila siya, na kayo'y kanyang nilikha. Ihanda niyo na ang iyong ballpen at papel sapagkat oras na upang sagutin ang mga tanong ukol sa tula. Sa mga kasama ko dito sa FB Live, maaari niyong i-type ang inyong sagot sa comment section ng ating Facebook page. Para sa unang tanong, saan ang tula?
Ang tula ay tungkol sa pagkakatulad o pagiging isa ng mga tao sa kabila ng pagkakaiba ng ating kultura. Tama ang inyong sagot. Mahusay. Ikalawang tanong. Sa tingin ninyo, ano ang pangangailangan ng bawat isa sa kabila ng ating pagkakaiba? May 2 puntos ka na kung ang sagot mo ay nangangailangan ang bawat isa ng paggalang. Kailangan nating igalang ang paniniwala at pagkakaiba ng bawat isa dahil nga hindi tayo pareho ng lugar na pinanggalingan at magkakaiba ang ating kulturang kinagisnan. Para sa ikatlong tanong, bakit iisa tayo sa kabila ng pagkakaiba ng ating katauhan? Ang tamang sagot ay iisa tayo sa kabila ng pagkakaiba dahil iisa lamang ang lumikha sa atin. Ang aling linya sa tula ang nagpapatunay ng inyong kasagutan. Sabi sa tula, iba-iba man ang aming katauhan, lumikha sa amin ay iisa lamang. Sino ba ang lumikha sa atin? Walang iba kundi ang Diyos. Tama? Magaling mga bata. Pang-apat na katanungan, paano nagiging dakila ang Diyos batay sa akda? Anong yung kasagutan? Dakila ang Diyos dahil nilikha niya ang tao at tayo yun. Tama kayo dyan. Tayong mga tao ang pinaka-espesyal na nilikha ng Diyos. Sabi nga nila, be proud. Ikalimang tanong, paano nagkakaiba ang ating katauhan? Nagkakaiba ang ating katauhan dahil sa iba-iba ang lahi at kulturang ating kinagisnan. Ganyan rin ba ang inyong sagot? Very good kung ganoon. Ang lugar at pamayanan na ating kinalakhan at nagbibigay sa atin ng gawi, pag-uugali, kilos at pananalita. Sa madaling sabi, ang bawat isa ay may orihinal o unique na katauhan batay sa lugar na kanyang kinalakhan. Kaya natural lamang na magkakaiba ang ating katauhan. Ang paggalang ay naipapakita sa pagpaparaya sa ibang tao, lalo na sa mabuting pakikitungo sa kanila bilang katutubo at dayuhan. Ang bawat isa sa atin ay dapat may kaalaman sa paggalang sa kapwa, kaibaman ang anyo, gawi, salita, paniniwala, at kulturang kinagisnan. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging magalang, di ba? Anong salita ang hindi nawawala kung tayo ay nakipag-usap sa mga matatanda? Maaari nyo i-type ang inyong sagot sa ating comment section. Ang pagsabi na po at opo. Salamat po sa mga sumagot sa ating FB Live. Kung itupi lamang sa pagsabi ng po at opo, maaaring maipakita ang paggalang sa mga dayuhan at katutubo. Ano-ano ang mga iyon? Narito ang mga tips ko sa inyo. Una,
Maging magiliw tayo sa mga taong kaiba sa atin ang pisikal na anyo. Dapat nating isaisip na iba man ang kulay ng kanilang balat, kakaiba ang kanilang salita, ay pagtatawanan natin sila. Pagkus, pakikitunguhan pa rin natin sila ng maayos. Sabi nga sa tula kanina, iba-iba man ang ating katauhan, ang lumikha sa atin ay iisa lamang. Tip number 2. Igalang natin ang pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Isang Muslim na nagdasal. Tama. Ganyan rin ba ang paraan ng inyong pagdarasal? Kung ikaw ay isang Kristiyano, malamang ay hindi. Sa isang pamayanan, di natin maiiwasan na magkakaiba tayo ng paraan ng pananampalataya o ng ating relihiyon. At kung magkakaiba ang mga ito, ibig sabihin hindi rin magkakapareho ang ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, tulad ng pinapakita sa larawan. Pagtatawanan ba natin ang paraan ng pagdarasal ng mga Muslim? Hindi nga naman. Sabi nga nila, ang Muslim at mga Kristiyano ay parehong mga Pilipino pa rin. Kaya, nararapat lamang na irespeto ang anumang gawain o pagpapahayag nila na ang kanilang relihiyon o pananampalataya. Pangatlo, ano ang ating gagawin kung magkakaiba ang ating opinyon? Dapat na maging magalang pa rin. Matamang makinig sa opinyon ng iba. Lahat tayo ay may kalayaang ihayag ang opinyon o ideya, pero sa mahinahong pamamaraan. Ayon nga sa isang kasabihan, walang hindi nakukuha sa diplomasya. Ulitin ko ha, walang hindi nakukuha sa diplomasya. Panghuli, maging malugod na tagapanood sa mga palabas o kultura ng ibang bansa. Tayo ay nakapanood o nakakasaksi ng mga palabas ng mga dayuhan o ng katutubo na maaaring kakaiba sa atin, maaaring kakatwa ito. Marapat lamang na magpakita tayo ng pagtanggap sa mga palabas nila, tulad ng inyong nakikita sa larawan. Ano sa tingin ninyo ang ipinagdiriwang ng mga Chino sa larawang ito? Ito ang Chinese New Year. Tama ang inyong sinabi. Makulay at may kakaibang ritual silang ipinapakita. Pamilyar ba kayo sa pagsindi nila ng insenso? Pag-alay ng pagkait? Dapat nating igalang ang mga bagay na iyon. Hindi natin dapat pagtawanan, kutsain, o insultuhin sapagkat ito ay ekspresyon ng kanilang kinagisnang kultura. Ayan mga anak, na isa-isa na natin ang mga paraan kung paano natin maipapakita ang paggalang sa mga dayuhan o mga katutubo. Tandaan na ang paggalang sa isang tao ay isang mabuting ugali na dapat nating taglayin. Ito ay isang hakbang sa pagkamit ng isang mapayapang pamayanan. Kapag iginagalang ng lahat ang kanyang kapwa, tiyak walang magkakagalit dahil nirerespeto
ang karapatang pantao. Sabi nga nila, kung ano ang nais mong gawin nila sa iyo, ay siya ring gagawin mo sa iyong kapwa-tao. Ito ay hindi lamang na ipapakita sa salita, kundi sa kilos at gawa. Ngayong tapos na ang ating leksyon, oras na upang tasahin at sukatin ang kaalaman at kabutihang natutuhan ninyo ngayong araw. Ako ay may inihandang maikling pagsusulit. Kung sakaling kayo ay nahihirapang sagutin ang mga gawain dito, maaari kayong humingi ng tulong kay nanay o tatay o maaaring sa mas nakakatanda sa inyo. Huwag ding mag-atubili na tawagan o i-text ang inyong guro sa inyong paaralan. Sabi nga nila, huwag mahihiyang magtanong. Laging itanim sa isip na hindi naman kayo nag-iisa. Narito ang panuto. Makinig mabuti. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan o katutubo. Mali naman kung hindi. Ulitin ko ang panuto. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan o katutubo. Mali naman kung hindi. Unang bilang, magiliw na nakipag-usap si Mabel sa bago nilang kaklase na isang katutubong mangyan. Tama kaya yun o mali? Sagot, tama. Ikalawang bilang, tinatawanan nila Tanya at Polo ang kapitbahay nilang Muslim na may mahabang kasuotan kahit mainit ang panahon. Ang sagot, mali. Dadako na tayo sa ikatlong bilang. Napansin nilang mahiyain si Caleb, isang ikurot na taga-Benguet. Dahil dito, naisipan ng magkakaibigang Rodel, Jenna at Mario na lapitan ito at makipaglaro. Tama kaya yun o mali? Ang sagot ay tama. Ika-apat na bilang, biglang nilayuan ng mga kapitbahay ang mag-anak na Reyes dahil sa kakaibang pagkain na kanilang inihain. Paliwanag nila, isa itong katutubong pagkain kaya kakatuwa ang itsura nito. Tama o mali? Ang sagot, mali. Huling bilang, hindi napigilang humalakhak ni Jordan nang biglang magtanggal ng sapatos ang pinsan niyang Koreano sa bawat bahay na kanilang pupuntahan. Napagtanto niya na parte ito ng kanilang kultura, kaya humingi ito ng paumanhin sa pinsan. Sagot, tama. Sana ay naunawaan ninyo ang konsepto ng ating aralin ukol sa paggalang sa mga dayuhan sa pamamagitan ng mabuting pagtanggap o pagtrato sa mga katutubo at mga dayuhan. Huwag nating kalilimutan na ang bawat isa sa atin ay dapat may kaalaman
sa paggalang sa kapwa. Kaiba man ang anyo, gawi, paniniwala, at kulturang kinagisnan. Ang kultura ng iba't ibang bansa ay nakatutulong sa pagpapayaman at paglinang ng ating buhay. Tandaan ang mga tips na tinalakay natin kanina. Una, maging magiliw sa mga taong kaiba ang pisikal na inyo. Dalawa, igalang ang pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. Ikatlo, maging magalang sa pakikinig ng opinyon ng iba. At pang-apat, maging malugod na tagapanood sa mga palabas o kultura ng ibang bansa at ang maging ng ating mga katutubo. Kaya naman sa susunod na ikaw ay makakita ng dayuhan o katutubo na kakaiba ang anyo o itsura, at gagawin na maipapakita sa kanila ang tamang pagtanggap o pagdrag. Ibig inaasahan ko na ito ay nasasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Kaya naman, panalangin ko na anumang konseptong inyong natutuhan sa araw na ito ay inyong maisabuhay araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Ginang Jessie R. Bautista, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing, we are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud, I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati
ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas. And I will be your teacher broadcaster for today. And happy science time, grade 5 learners! While coping with this COVID-19 pandemic, learning will continue. Quality education must be delivered. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828, Radio Filipino Tarlac. For those who are converged cable subscribers, Project Shine Aral TarlakHenyo can also be viewed on Channel 100. Yes, you heard it right. You can also watch us live on Channel 100 if you are converged cable subscribers. Broadcasting live here at the Municipality of Camiling, Tarlac. This is Lady Karen C. Florendo, your teacher broadcaster for Science Grade 5. So, how are you today, kids? It is good to know that you're all doing great. I would like you to join me. Together, we'll explore, discover, and find answers to the mysteries of the world through science. At this point, I would like you to prepare your module in Science 5, specifically Quarter 2, Module 2, entitled The Menstrual Cycle. Kindly prepare your ball pen and notebook so that you may take down some important notes to remember as we go along with our lesson. Do you have it now? Very good. Make it sure that you are in a comfortable place and free from any distractions so that you can hear me well while listening to this broadcast. I am looking forward to your active participation and hoping that you will listen attentively as we go along with our discussion. Are you ready now, kids? Great job! So let's start our lesson. It is my pleasure to be with you on this learning episode about the menstrual cycle. At the end of this lesson, you must be able to explain the menstrual cycle, enumerate the phases of menstrual cycle, and understand the importance of menstrual cycle in females. But before we discuss our present lesson, let us try to recall the concepts that you have learned last week. Can you still remember what puberty is? That's great! Puberty is a period of the adolescent stage by which significant body changes are normally experienced by both boys and girls. Everyone must learn and understand these body changes during puberty so that they could easily adapt well to the stage of adolescence. Alright, I guess
you're now ready to continue your learning lesson today. Before we proceed to our next lesson, let's try to answer the following. You can write your answer on the answer sheet or you can type in your answer in the comment section. Later on, we will find out the correct answer. So here's the direction. Determine whether the statement is true or false. Write true if the statement expresses true idea and false if not. Number 1. When females reach a certain age between 45 to 55 years old, some may lose their ability to have children. Again, when females reach a certain age between 45 to 55 years old, some may lose their ability to have children. Is it true or false? You have 5 seconds to answer. Number 2. Ovulation is the first occurrence of menstruation. Again, ovulation is the first occurrence of menstruation. Is it true or false? Number 3. Menstrual cycle is a monthly series of hormonal changes leading to an egg maturation and uterine preparation for a possible pregnancy. Again, menstrual cycle is a monthly series of hormonal changes leading to egg maturation and uterine preparation for a possible pregnancy. Is it true or false? Number 4. Menstruation can last about 15 to 20 days and the cycle usually take about 28 to 30 days. Again, menstruation can last about 15 to 20 days and the cycle usually take about 28 to 30 days. Is it true or false? Number 5. There are 3 major phases of the menstrual cycle, namely menstrual phase, ovulation phase, and luteal phase. Again, there are 3 major phases of the menstrual cycle, namely menstrual phase, ovulation phase, and luteal phase. Is it true or false? Alright, so later on, we will find out what will be the correct answer as we go along with our lesson. Before I begin with our lesson, I want to address something to all boys. That menstruation is a girl thing. But it is important for boys to learn about menstruation as well. Learning about female monthly period provides support at home or in school when a girl like your sister and mother faces her period during her embarrassing and difficult experience. Boys like your father, son, and brother can buy sanitary napkins, feminine wash, or panty liners for them instead. Take note that there's nothing to be ashamed of. Monthly period for some girls is unbearable. They suffer much from menstrual cramps or dysmenorrhea, headaches, and other pains. They become moody with these difficult times. Empathy is needed. With this, it promotes communication and empathy. Thus, lesson will help all the boys to become aware that menstruation is normal and it happens to all women. Now, let's explore the science behind menstruation and take time to understand these new concepts. Cycle, a series of events that are regularly repeated in the same order. Phase, a distinct period or stage
in a series of events or a process of change or development. Next term, we have menarche, the first occurrence of menstruation. Again, cycle, a series of events that are regularly repeated in the same order. Phase, a distinct period or stage in a series of events or a process of change or development. Next term, we have menarche, the first occurrence of menstruation. Let us now define what menstruation is. Menstruation means a natural process of eliminating blood, uterine tissue, and unfertilized egg from the uterus through the vagina. It is commonly known as a period of menses. It is a natural and normal process that all girls will experience. Menstruation can last about 3 to 7 days, and the cycle usually takes about 28 to 30 days. Day 1 of menstruation is the first day of the period as the uterus starts to shed its lining. As the period ends, the uterus prepares again to receive another fertilized egg. Once a month, a mature egg is released in one of the ovaries of a female. Each time an egg matures, the wall of the uterus thickens and develops a mucus lining. This prepares the uterus for the coming of the egg to be fertilized. If the ripened egg is not fertilized because of the absence of the sperm, the egg dies. The wall of the uterus that has thickened breaks down and passes out in the form of blood or the menstrual flow. This explains why women menstruate per month. Another term to remember is the menstrual cycle. Menstrual cycle is a monthly series of hormonal changes leading to egg maturation and uterine preparation for a possible pregnancy. Generally, the menstrual cycle has 4 major phases. These are menstrual phase, follicular phase, ovulation phase, and luteal phase. Again, there are 4 major phases of the menstrual cycle. We have menstrual phase, follicular phase, ovulation phase, and luteal phase. To learn more about these phases, let us study the diagram of the menstrual cycle. Day 1 to 5 is the menstrual phase. In this phase, the thick lining of the uterus will shed off and will be eliminated from the body as menstrual blood. Remember, the first day of menstruation is the first day of the menstrual cycle. Day 6 to 10 is the follicular phase. It is the repair period for the uterine lining and the development period of an egg to mature. Day 11 to 18 is the ovulation phase. Ovulation occurs when an egg is released by the ovary. The egg cells travels along the fallopian tube for about 3 to 4 days and waits for a sperm cell. In this stage, fertilization may take place, thus pregnancy is possible. Day 19 to 28 is the luteal phase. During this period, the uterus prepares for possible fertilization and implantation by making the uterine lining grow and thicken. In this stage, hormones act on the uterus for the preparation for fertilization or pregnancy. If an egg is not fertilized, the uterus comes up its lining in the form of blood. This is typically called monthly period. Girls can count the days in their cycle to help them know when to expect their next period. This is useful so that they can prepare some sanitary pads in their body. When females reach a certain age between 45 to 55 years old,
some may lose their ability to have children. Again, when females reach a certain age between 45 to 55 years old, some may lose their ability to have children. This period is called menopause. During this period, women stop producing egg cells. And since the egg cells are the primary factor in childbearing, women can no longer bear children between this period. Did you understand the lessons that are being discussed, grade 5 learners? Amazing! Now, my dear learners, let's now find out if your answers are correct in our activity last time. I will read again the direction. Determine whether the statement is true or false. Write true if the statement expressed true idea and false if not. Number 1. When females reach a certain age between 45 to 55 years old, some may lose their ability to have children. Again, when females reach a certain age between 45 to 55 years old, some may lose their ability to have children. Is it true or false? The correct answer is true. So why true is the correct answer? Because during this period, women stop producing egg cells, and since the egg cells are primary factor in childbearing, women can no longer bear children between 45 to 55 years old. Number 2. Ovulation is the occurrence of menstruation. Is it true or false? If your answer is false, you are correct. So why false is the correct answer? Because menarche is the first occurrence of menstruation, not ovulation. Number 3. Menstrual cycle is a monthly series of hormonal changes leading to egg maturation and uterine preparation for possible pregnancy. Is it true or false? The correct answer is true. Okay, so why true is the correct answer? Because this prepares the uterus for the coming of the egg to be fertilized. Number 4. Menstruation can last about 15 to 20 days and the cycle usually takes about 28 to 30 days. If your answer is false, give yourself a point because you are correct. So why false is the correct answer? Because menstruation can last about 3 to 7 days only and the cycle usually takes about 28 to 30 days. Number 5. There are 3 major phases of the menstrual cycle, namely menstrual phase, ovulation phase, and luteal phase. The correct answer is false. So why false is the correct answer? Because menstruation cycle consists of 4 major phases, namely menstrual phase, follicular phase, ovulation phase, and luteal phase. And now, to strengthen the learnings on the topic being discussed, let's have another activity. I will read the direction. Choose the letter of the correct answer. Write your answers on your answer sheet or you can type in your answers in the comment section. Number 1. The shedding of the inner lining of the uterus is called the blank. Again, the shedding of the inner lining of the uterus is called the blank. A. Ovulation. B. Pregnancy. C. Fertilization. Or letter D. Menstruation. You have 5 seconds to answer. The correct answer is letter D. Menstruation. Number 2.
what is the path that blood travels during menstruation? Again, what is the path that blood travels during menstruation? A. Vagina, cervix, uterus. B. Uterus, cervix, vagina. C. Cervix, fallopian tube, uterus. Or D. Fallopian tube, cervix, vagina. If your answer is letter B, uterus, cervix, vagina, you are correct. Number 3. What happens to the egg cell in the ovary during menstruation? Again, what happens to the egg cell in the ovary during menstruation? A. It dies. B. It is fertilized. C. It starts to mature. D. It travels to the fallopian tube. The correct answer is letter C. It starts to mature. Next number, we have number 4. At which phase of the menstrual cycle does menstruation occur? Again, at which phase of the menstrual cycle does menstruation occur? A. Luteal phase. B. Follicular phase. C. Ovulation phase. Or letter D. Menstrual phase. If your answer is letter D, menstrual phase, give yourself a point because you are correct. Number 5. What will happen to an egg cell if it is not fertilized? A. The egg cell will go back to the ovary. B. The egg cell will be implanted in the uterus. C. The egg cell will stay in the fallopian tube for another cycle. Or letter D. Egg cell will descend into uterus, breaks down, and menstruation begins. The correct answer is letter D. The egg cell will descend into uterus, breaks down, and menstruation begins. Did you get all the correct answer? That's amazing! Now count the numbers of the correct items. For those who got a perfect score of 10, congratulations! For those who got 95, well done! For those who got 4 and below, try and don't lose hope. To sum up our today's lesson, always remember, menstruation means a natural process of eliminating blood, uterine tissue, and unfertilized egg from the uterus to the vagina. It is commonly known as a period or menses. It is a natural and normal process that all girls will experience. Menstrual cycle is a monthly series of hormonal changes leading to egg maturation and uterine preparation for a possible pregnancy. Studying about menstrual cycle is very important because it is one of the changes that occur in female's body during puberty. Having knowledge about menstruation also helps females manage their hygiene. There are 4 major phases of the menstrual cycle. We have the menstrual phase, follicular phase, ovulation phase, and luteal phase. When females reach a certain age between 45 to 55 years old, some may lose their ability to have children. This period is called menopause. During this period, women stop producing egg cells, and since the egg cells are primary factor in childbearing, women can no longer bear children between this period. And for your assignment, interview your mother, sister, or girl cousin. Ask them the following questions. Again, interview your mother, sister, or girl cousin. Ask them the following questions. Number 1, when did you have your first menstruation? Number 2, what are the signs that you feel before menstruation? 3,
What do you usually feel before menstruation? 4. Have you already experienced dysmenorrhea? What do you usually do to lessen the pain? And number 5, what is your advice to young girls on the first onset on their menstruation? I hope you learned a lot today. The day will become great if you gain additional learnings. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 and RTV Tarlac Channel 26. Always remember, life is precious, so be careful and act safely. This is your science anchor teacher, Ma'am Lady Karen C. Florendo. Until next time, and get ready for the next broadcast. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners!
Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki, Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. I'm back. This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Everyone, good morning my dear grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26 and Channel 100 of Converge Cable TV. Simulcast over DCTC 828 Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Raymar B. Pedroche, broadcasting live from Pilpila Elementary School, Santa Ignacia, Tarlac. And I will be with you today as we explore the wonderful world of mathematics. For today's lesson, we will learn to solve routine and non-routine problems involving addition and subtraction of decimal numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools. I am sure you are as excited as I am, but it will be more interesting if you will find your comfortable place so that you can listen properly and attentively. So, prepare your self-learning module, your pencil or ballpen, and your notebook or paper. Also, bring with you your water bottle to keep hydrated. Just a reminder, if you are watching live on Facebook, please feel free to comment your answers. And if you are watching on television and listening on radio, you can write on your answers on your answer sheet or papers to be submitted to your teacher. I can see some active watchers who are greeting and excited for today's lesson. Good job, kids! But before we proceed to our lesson, let me just say hi to Kate Chloe Gonzalez, also to Rika Johan Basas, who are watching live on Facebook. To John Red Kairlang, hello. Let's have a quick review of your previous lesson with Sir Jose Jasper Ian Lampa on adding and subtracting decimal numbers by answering the following. I will give you 5 seconds to answer each item. Are you ready? Number 1. Subtract 74 and 32 thousandths from 432 thousandths from 23 and 52 hundredths. A. 16 and 88 thousandths. B. 16 and 78 hundredths. You have 5 seconds to answer. If you answered letter A, then you are correct. Remember,
the steps in subtracting decimal numbers. Step 1, write the decimal numbers vertically. Align the decimal points so that all the whole numbers are aligned on the left side of the decimal point. And all the decimal numbers are aligned on the right side of the decimal point. The digits with the same place value should be aligned. Step 2, add 0 after the last digit at the right of the decimal point so that all the numbers have the same numbers of decimal places. Step 3, subtract the decimal numbers, starting on the leftmost part numbers going to the right. Regroup if necessary. Step 4, put the decimal point on the answers. It should be aligned with the decimal point of the given numbers. Do you have the same answer as mine? Good job, kids! Let's proceed to item number 2. What is the sum of 52.763 and 48.92? A. 101.863 or B. 101.683. You have 5 seconds to answer. Time's up. What is your answer? Is it letter B? Correct. Remember the steps in adding decimal numbers. Step 1, write the decimal numbers vertically. Align the decimal points so that all the whole numbers are aligned on the left side of the decimal point. And all the decimal numbers are aligned on the right side of the decimal point. The digits with the same place value should be aligned. Step 2, add 0 after the last digit at the right of the decimal point so that all the numbers have the same numbers of decimal places. Step 3, add the decimal numbers starting on the leftmost part numbers going to right. Regroup if necessary. Put the decimal point on the answers. It should be aligned with the decimal point on the given numbers. Do you have the same number answers as mine? Good job, kids! Let's now have item number 3. What is 92.38 less 48.65? A. 43.33 or B. 43.73. You have 5 seconds to answer. So, what is 92.38 minus 48.65? If you answered letter B, then you are correct. Great job, everyone! I know you all got a high score because you have listened well to the lesson last time with Sir Lampa. Now, we are ready to take our new lesson. So today, we will apply your knowledge in adding and subtracting decimal numbers. Let us first study the difference between routine and non-routine problems. Routine word problem is a type of problem in which there is an immediate solution. It involves using at least one of the 4 fundamental operations. On the other hand, non-routine word problem solving is a creative problem solving that requires some degree of creativity. It typically does not have an immediate apparent strategy for solving them. It prepares the learners for real-life problem solving. Real-life problems do not come with prescribed steps on how to solve the problem. Here are the steps in solving routine word problems. Step 1, identify what is being asked. Step 2, list down what are given. Step 3, identify the hidden question, if there is any. Step 4, identify the operation needed to solve the problem. Step 5, write the number sentence that will be used to solve the problem. And finally, solve the problem. Let us now use the steps we have learned in answering the following problems. Problem number 1. A farmer named Pablo is selling all his crops for 13,490 pesos and 50 centavos. When he brought his crops to Rawi's fair market
In Calbayog City, a businessman took all his crops and only paid 5,940 pesos and 70 centavos. How much is the businessman's balance to Pablo? Let me read to you again the problem. A farmer named Pablo is selling all his crops for 13,490 pesos and 50 centavos. When he brought his crops to Rawi's Fair Market in Calbayog City, a businessman took all his crops and only paid 5,940 pesos and 70 centavos. How much is the businessman's balance to pay to Pablo? To solve this problem, step 1, identify what is being asked. Yes, the amount of money the businessman still has to pay to Pablo. Next step, list down what are given. First, 13,490 pesos and 50 centavos, it is the price of Pablo's crops. And 5,940 pesos and 70 centavos, it is the amount of money the businessman paid. The hidden question? If there is any. Yes, your answer is right. No, there is no hidden question in the problem. Moving on to step 4. Identify the operation needed to solve the problem. Yes, we are going to use subtraction. After identifying the operation, step 5, write the mathematical sentence that will be used to solve the problem. The mathematical sentence is 13,490.50 minus 5,940.70 is equal to n, where n is the amount of money the businessman has to pay to Pablo. I am sure you are now ready for the next step. Step 6, solve the problem. To solve the problem, let us follow the steps in subtracting decimal numbers. Step 1, write the decimal numbers vertically. Align the decimal points so that all the whole numbers are aligned on the left side of the decimal point. And all the decimal numbers are aligned on the right side of the decimal point. The digits with the same place value should be aligned. Step 3, subtract the decimal numbers, starting on the leftmost part numbers, going to right. Regroup if necessary. So let's begin with the last digit, which in this case are in the hundreds place. Since they are both 0, the difference is also 0. Let's subtract the numbers in the tens place. 5 minus 7. Since the subtrahend 5 is greater than the min-win 7, we need to regroup. By regrouping, 5 will become 15. Since the next number to 5 is 0, let us regroup 0 also. So 0 will become 10 and 9 will become 8. 10 will become 9. 15 minus 7 is equal to 8. Next, 9 minus 0 is equal to 9. Next is 8 minus 4 is equal to 4. 4 minus 9, again, the subtrahend 4 is greater than 9. So we need to regroup. By regrouping, 4 will become 14 and 3 will become 2. 14 minus 9 is equal to 5. Since 1 and 2 are last two remaining digits, we will use them to subtract and no numbers can found under 1. So 12 minus 5 is equal to 7. For the next step, put the decimal point on the answer. It should be aligned with the decimal point of the given number. The difference is 7,549 pesos by 0.80, so n is equal to 7,549.80. Therefore, the businessman still needs to pay Pablo the amount of 7,549 pesos and 80 centavos. Are your answers the same as mine? Great work, everyone. Let us practice more.
Let us have another problem. Rika May had 368 pesos and 29 centavos. Her mother gave her 253 and 46 centavos. And her sister gave her 57 pesos and 39 centavos. How much money does she has now? Join me in reading the problem again. Rika May had 368 pesos and 29 centavos. Her mother gave her 253 pesos and 46 centavos. And her sister gave her 57 pesos and 39 centavos. How much money does she has now? Again, let's follow the steps in solving word problem. Step 1, identify what is being asked. Yes, the total amount of money Rika May has. Next step, list down what are given. First, 368 pesos and 29 centavos. It is Rika May's money. Next, 253 pesos and 46 centavos, the amount of money from her mother, and 57 pesos and 39 centavos from her sister. Then we proceed to step 3. Identify the hidden question, if there is any. Again, there is no hidden question in the problem. Moving on to step 4, identify the operation needed to solve the problem. Yes, we are going to use addition. After identifying the operation, step 5, write the mathematical sentence that will be used to solve the problem. The mathematical sentence is 368.29 plus 253.46 plus 57.39 is equal to n, where n is the amount of money Rika May has. I am sure you are now ready for the next step. Step 6. Solve the problem. To solve the problem, let us follow the steps in adding decimal numbers. Step 1, write the decimal numbers vertically. Align the decimal points so that the whole numbers are aligned on the left side of the decimal point and all the decimal numbers are aligned on the right side of the decimal point. The digits with the same place value should be aligned. Step 2, add the decimal numbers. Starting on the leftmost part, numbers going to the right. Regroup if necessary. So let's begin with the last digit, which is in this case are in the hundreds place. 9 plus 6 plus 9 is equal to 24. Write down 4 and regroup 2 to the next place value. 2 plus 2 plus 4 plus 3 is equal to 11. Write down 1 and regroup 1 to the next place value to the left. 1 plus 8 plus 3 plus 7 is 19. Write down 9 and regroup to the next place value to the left. Write down 7 and regroup 1 to the next place value to the left. 1 plus 3 plus 2 is equal to 36. And for the next step, put the decimal point on the answer. It should be aligned with the decimal point of the given numbers. So, the sum is 679.14. So, n is equal to 679.14. Therefore, Rika May has 679 pesos and 14 centavos. How are you getting along, grade 5 learners? I hope you are doing great. Let us now generalize today's topic. So, what are the steps in solving routine word problems? Step 1, identify what is being asked or what is asked. Step 2, list down what are given. Step 3, identify the hidden question, if there is any. Step 4, identify the operation needed to solve the problem. Step 5, write the mathematical sentence that will be used to solve the problem. And finally, step 6, solve the problem. Let us now have an activity. In this activity, all you have to do is to listen to every question carefully. Choose the letter of the best answer. Write your answers and your solutions on a separate sheet of paper. I will give you 5 seconds to answer each item. Again, if you are watching live on Facebook,
Please feel free to comment your answer. Ready? Great! Now, so let us read the problem. Roy recorded the numbers of liters of gasoline that he used for 3 days. He recorded 11.2 liters, 10.8 liters, and 14.2 liters. How many liters of gasoline did he use in all? Let us read the problem all together. Roy recorded the numbers of liters of gasoline that he used for 3 days. He recorded 11.2 liters, 10.8 liters, and 14.2 liters. How many liters of gasoline did he use in all? Number 1. What is asked in the problem? Is it A, the total number of liters of gasoline Roy used? Or B, the total number of liters of gasoline that were not used? You have 5 seconds to answer. So, what is your answer? Letter A, Pengine, you are correct. So the answer is letter A, the total number of liters of gasoline Roy used. Also to Annie Joyce Francisco Binluan, Prince Angelo Marcelo, Dens Nicole, Clarence Alvin Kawagdan Ruby, you are correct. Let's proceed to number 2. What are the given facts? A, 11.2 liters, 1.08 liters and 1.42 liters. Or letter B, 11.2 liters, 10.8 liters, and 14.2 liters. You have 5 seconds to find the answer. Time's up. If you answered letter B, you are correct. Very good. Congratulations to Hoben Singyan, Eliza Faith Romano, Sofia Alec Gabol, Lian Jimenez, Nicole Angela Lapurga. Let's proceed to number 3. What is the operation needed to solve the problem? Is it A, subtraction, or B, addition? You have 5 seconds to answer. Time's up. If your answer is letter B, addition, then you are correct. Again, congratulations to Sofia Alec Gabol, Pengine, Ruben Singyan, Lian Jimenez, Nicole Angela Lapurga, Ashley Rio Nagales, Fiona Angela Castillo Florendo, Eliza Faith Romano. Your answers are correct. And for number 4, what is the answer in the problem? A, Roy used a total of 36.2 liters of gasoline. Or B, Roy used a total of 30.2 liters of gasoline. Again, you have 5 seconds to answer. So, time's up. What is your answer? If you answered letter A, Roy used a total of 36.2 liters of gasoline, then you are correct. Congratulations to Christian Kawagdan, JJ Gagarin, Ark Magcalas, Joven Singyan, Chloe Jessens Gomez, Elizon Flores, Dian Jimenez, Flora Angela Castillo Florendo, Flordelisa Eugenio Cariaga, Daisy May Prando, Elison Flores, Chloe Jasens Gomez. Yan, your answers are correct. Also to Rohan Andales, your answer is correct. So, what is your score? If you get 4 out of 4, then you are excellent. For those who did not get a perfect score, it doesn't mean that you are not good. Don't worry. I know you can do better next time. Just keep on studying. Good job, kids! To our grade 5 learners,
I admire you for being good listeners. Great work, kid! For your next activity and the remaining assessment, please refer to your learning activity sheets and to your module. So congratulations again to some of our active listeners. Edison D. Flores for having a score of 4 out of 4. Also to Kate Chloe Gonzalez, Prince Angelo Marcelo, Ellison D. Flores, Rica Johan Basas. Yan, congratulations also to Beth Canlas Policarpio, who got 4 out of 4. To our dear parents and guardians, please continue assisting and guiding our learners in doing their tasks. Your guidance makes a big difference. Thank you so much. So, there you have it. Congratulations, kids. You did a great job today. That's it for now. You will have more exciting and fun activities in mathematics next meeting with Teacher Annie Makapulay. I hope you learned a lot today. Once again, I am Teacher Raymar B. Pedroche, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time, stay safe. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Kamusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Sa sandaling ito, tayo po ay sama-samang dumulog sa presensya ng Diyos. Banal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at itinataas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Pakalinisin mo nga po, Panginoon, ng amin pong mga puso upang maging karapat-dapat kami, O Diyos, sa pagtugon mo sa amin pong mga panalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil pinatawad mo nga po ang amin pong mga kasalanan. Marami pong salamat, O Diyos, sa patuloy na proteksyon na pinagkakaloob mo po sa amin sa kabila ng pandemya na dulot ng COVID-19. Patuloy, O God, na ginagabayan mo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Panginoon, patuloy nga po na ikaw ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin, O God. Patuloy rin, O Lord, na bigyan mo namatayan, Panginoon, na dulot ng COVID-19. Bigyan mo sila, O God, ng pag-asa sa kanila pong mga buhay, O God. Lord, marami pong salamat na sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa amin, patuloy, O Diyos, na ikaw yung gumagabay at nagko-comfort sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, hinihiling po namin ang iyong karunungan, kaalaman, O Diyos, na ipagkaloob mo po sa amin pong bansa, sa lahat po ng mga namumuno, O Diyos, mula po sa amin pong presidente, O Diyos, sa lahat po, O God, ng mga congressman, ng mga senador, O Lord, maging po ang mga nasa LGU, O Diyos, maging Panginoon, ang namumuno po sa amin pong DEPED, O God. Panginoon, sa amin pong Tarlac Province, O God, sa lahat po ng mga distrito, Panginoon. Panginoon, ipagkaloob mo po ang iyong karunungan sa kanila upang lalo pa po, O Diyos, na maging maganda ang pamamalakad nila sa amin pong DEPED, Panginoon. Lord, sa lahat po ng mga bagay na nangyayari sa buhay ng bawat isa, Panginoon, nananampalataya kami, Panginoon, na sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa buhay namin, ikaw ay nariyan sa amin pong mga buhay, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magbibigay pag-asa sa lahat ng mga nangyayari sa amin. Kagalingan, O Diyos, sa sakit ng lahat ng mga may sakit, O God. Kahilingang pinansyal, O Diyos, ipagkaloob mo nga po, Panginoon. Lord, hayaan mo po na ikaw ang manguna sa bawat isa. Sa lahat ng mga panalangin naming ito, O Diyos, ipagkaloob mo po ito ng naayon sa iyong kalooban, O God. Manahan ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kami po ay nananahan sa iyong mga salita ng lahat ng hihilingin namin sa iyo, Panginoon. Kung kami po ay merong pananampalataya na ipagkakaloob mo ito, Lord, ibibigay mo po ang desire ng puso namin, Panginoon. Manahan ka sa buhay namin, O God, at kinukomit namin sa iyo ang lahat-lahat, O Diyos, sa lahat ng aming mga pangarap, sa amin pong mga gusto pang mangyari sa buhay ng bawat isa. Lord, i-bless mo po ang lahat. Manahan ka sa buhay namin. Ito po ang aming panalangin at hinihiling sa dakilang pangalan ng aming Panginoong tagapagligtas na si Jesus.
Amen. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw at magandang buhay! Kumusta kayo mga mag-aaral ng ikalimang baitang? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 na sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Ako, si Janelle S. Lora mula sa mababang paaralan ng Susuba Annex ng Silangang Distrito ng Capas, ang inyong teacher broadcaster at ako ay labis na nagagalak na makasama kayo sa araw na ito. Bago natin simulan ang talakayan, paghihanda ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel o kwaderno at pansulat. Siguraduhin nasa komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Masaya akong marinig na handang-handa na kayo. Kung gayon, atin nang simulan ang isang makabuluhang talakayan na maghahatid sa inyo ng kaalaman. Sisimulan natin ang talakayan sa araw na ito sa pamamagitan ng isang simpleng gawain. Huwag kayong mag-alala dahil nandito ang inyong teacher broadcaster upang kayo ay gabayan. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ang panuto ng ating gawain ay basahin ang tala-arawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Para sa inyong mga sagot, maaari rin kayong sumagot sa ating Facebook comment section. 5 ng Enero taong 2020. Maganda at maayos naman ang aking umaga ngayon dahil maaga akong nagpunta sa paaralan. Pero bago ako pumasok sa paaralan, naligo muna ako. Nagbihis ng maayos, nagsuklay ng buhok, kumain at nagsipilyo ng ngipin. Pagkatapos kong magsipilyo, ay inihatid ako ng tatay ko sa paaralan. Pagdating ko sa paaralan, ay bigla na lang sumakit ang aking ngipin. Kaya uminom agad ako ng gamot upang mawala agad ang sakit. Sa tanghalian naman, ay masaya kaming nagkainan sa karinderya ni Aling Ena. At pagkatapos, ay dumiretso agad kami sa silid-aralan namin. Nag-aaral din ako sa paksa namin sa Filipino dahil magkakaroon kami ng pagsubok o pagsasanay. Iyan ang mga ginawa ko sa araw na ito. Nagmamahal, Karen.
Naunawaan niyo ba ang tala-arawan ni Karen? Mabuti! Ngayon, handa na ba kayong sagutin ng mga tanong? Magaling! Paalala, sagutin ang mga katanungan ng kumpletong pangungusap. Unang bilang, anong petsa isinulat ni Karen ang tala-arawan? Tama! Isinulat ni Karen ang kanyang tala-arawan noong 5 ng Enero taong 2020. Ikalawang bilang, ano-ano ang ginawa ni Karen bago pumasok sa paaralan? Tumpak! Bago pumasok sa paaralan, si Karen ay naligo, nagbihis ng maayos, nagsuklay ng buhok, kumain at nagsipilyo. Ikatlong bilang, bakit siya uminom ng gamot? Magaling! Si Karen ay uminom ng gamot dahil biglang sumakit ang kanyang ngipin. Susunod na bilang, saan sila nagtanghalian? Mahusay! Sila ay nagtanghalian sa karinderya ni Aling Nena. At panghuling bilang, bakit bumalik agad sa silid-aralan si Karen at ang kanyang mga kaklase? Tama! Sila ay bumalik agad dahil magkakaroon sila ng pagsasanay sa Filipino. Ilan ang inyong puntos na nakuha? Magaling! Sa mga nagkamali ay huwag mag-alala dahil bibigyang linaw natin ito sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Mula sa ating gawain, tiyak ko kayo ay nagkaroon na ng ideya sa ating paksa sa araw na ito. Ang ating aralin ay tungkol sa pagsagot sa mga tanong na binasa o napakinggang tala-arawan, journal at anekdota. Ang tala-arawan, journal at anekdota ay ilan lamang sa iyong nababasa. Kung minsan nga ay sinusubukan mo namang sumulat nito. Sa araling ito, matututuhan mo ang tungkol dito. Pero bago iyon, ano nga ba ang ibig sabihin ng tala-arawan, journal at anekdota? Una nating aalamin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng tala-arawan. Ang tala-arawan ay isang pang-araw-araw na tala lalo na ng mga personal na karanasan, saloobin, obserbasyon at pananaw. Ito ay sinusulat na parang nakikipag-usap sa isang tao na maaaring tawaging mahal kong diary o tala-arawan. O maaari ring bigyan ng pangalan na parang isang tunay na tao ang sinusulatan. Maaaring pansariling karanasan at pananaw lamang ang karaniwang laman ng tala-arawan. Ngunit ito ay depende sa sumusulat at sa kapaligiran ng pagsusulat. Maaaring kapulutan ng tala-arawan ng mahalagang impormasyon tungkol sa isang pangyayari sa kasaysayan. Susunod, ano naman ang journal? Ang journal ay tala ng mga obserbasyon sa paligid na nakatawag ng atensyon ng isang individual. Maaari ito ay isang refleksyon ng mahalagang pangyayari na naging gabay o nakapukaw sa isang damdamin. Susunod, ano nga ba ang anekdota? Ang anekdota ay maikling kwento na isang nakawiwiling insidente sa buhay ng isang tao. Ang karaniwang paksa ng anekdota ay mga taong kilala. Layunin nito ang ipabatid ang isang katangian ng pangunahing tauhan ng anekdota. Minsan ang anekdota ay nagsasalaysay ng mga tunay na pangyayari at mayroong ding mga pangyayari na bungang isip lamang. Mayroong ding mga anekdota
na hindi hango sa talambuhay. Ang layunin ng anekdota ay mang-aliw, makapagturo at makapaglarawan ng ugali ng tauhan. Naunawaan niyo ba ang ating paksa? Mabuti! Ako ay nagagalak at labis ang inyong pagtutok sa ating talakayan ngayong araw. Natitiyak kong kayang-kaya niyo na ang mga susunod na gawain gamit ang mga kaalamang inyong natutuhan. Ngayon naman ay may hinihanda akong mga gawain. Ang panuto ng ating unang gawain ay basahin ang anekdota. Sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Paalala, makinig at unawain ng mabuti ang anekdota. Ang module ni Emery. Si Emery ay nasa ikalawang baitang ngayon. Libangan niya ang paglalaro sa kanyang iPad, pagguhit at panonood ng mga palabas sa YouTube channel. Dahil sa pandemic, hindi siya makalabas ng bahay. Masaya siya nang magsimula ang pasukan. Hindi man siya makapunta sa paaralan, pinakahihintay naman niya ang pagdating ng module. 5 ng Oktubre nang magsimula ang klase. Hinintay niya ang pagdating ng kanyang papa na siyang kumuha ng module. Sinalubong niya ito sa pintuan at agad na kinuha ang envelope na pinaglalagyan nito. Dali-dali niya itong binuksan at kinuha ang nasa loob. Papa, there's a storybook inside. Can I read it now? Tanong niya. Hindi pa man nakakasagot ang ama nito, ay binuklat niya na ito. But this is not English. How am I supposed to understand this? Malungkot na tanong niya. Ibinalik niya ang module sa envelope. Sumabot ang lola ni Emery. Ayan kasi, pa-English kayo sa anak ninyo. Ngayon, paano ang pagsagot niyan? Nagkatinginan ang mga magulang ni Emery at nagkatawanan sila. No problem, mother. I'll be the translator. No sweat. Sagot ng papa. Nagustuhan at naunawaan niyo ba ang anekdota na ating binasa? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman, atin nang sagutin ang mga tanong. Handa na ba kayo? Handa na ba ang inyong papel at pansulat? Para sa inyong mga sagot, maaari rin kayong sumagot sa ating Facebook comment section. Paalala muli, sagutin ang mga katanungan ng kumpletong pangungusap. Unang bilang, ano-ano ang nakahiligang gawin ni Emery? Tama! Ang nakahiligang gawin ni Emery ay paglalaro ng iPad, pagguhit at pananood ng mga palabas sa YouTube channel. Ikalawang bilang, bakit kaya masaya siya kahit hindi nakakalabas ng bahay? Tumpak! Si Emery ay masaya dahil nakakapag-aral pa rin siya sa pamamagitan ng pagsagot sa mga module. Kayo ba ay katulad din ni Emery? Mabuti naman kung ganon. Susunod na bilang, paano mo mapatutunayan na interesado si Emery na matuto? Mahusay! Si Emery ay interesado na matuto sa pamamagitan ng paghihintay sa kanyang papa na dumating na may dalang module at kaagad niya itong binabasa. Ilan ang iyong puntos na nakuha? Magaling! Masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin. At para naman mas lalo nating mapalawak ang inyong kaalaman, ay dumako na tayo sa susunod nating gawain. Ang panuto ng ikalawang gawain ay basahin ang journal ni Gail sa buwan ng Agosto. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong.
Paalala, makinig at unawain ang ating babasahing journal. Ika-24 ng Agosto, 2020. Inihanda ko ang mga gamit para sa aming unang araw ng online class. Masaya ako, ngunit kinakabahan din ng kaunti. Ano kaya ang masasabi ng aking mga kaklase o ng aking mga propesor sa bagong paraan ng pagkaklase ngayon? Ganap na ika-9 ng umaga pang aming orientation program, ngunit alas 8 pa lang ngayon ay nakaharap na ako sa aking laptop. Naligo ako kanina at nagbihis ng aking uniforme. Pagbukas ko ng Zoom classroom namin, ay marami na pala ang nag-aabang. Kasama na rito ang aming propesor. Binati namin si Sir. Halos sabay-sabay kaming nagsalita at nagtawanan kami. Na-realize ko na miss na namin ng isa't isa. Block section kami kaya sila pa rin ang aking mga kaklase noong grade 11. Kumustahan, tawanan, at pagbalik ng alaala sa aming mga ginawa noong unang taon. Gusto sana naming magkakasama kami sa pagkain sa aming break, pati na rin sa tanghalian gaya ng dati. Nasabi namin na sana ay bumalik ang panahon na kasama namin ng isa't isa. Kahit paminsan ay naglolokohan kami ng aming mga kamag-aral, kahit may tampuhan, minsan may awayan pa, mas ninanais namin na bumalik pa rin ito. Ay, sana Panginoon, matapos na po ang pandemyang ito at nang makakilos na po uli kami ng gaya ng dati. Naunawaan niyo ba ang journal ni Gail? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman, atin nang sagutin ang mga tanong. Handa na ba ang inyong papel at pansulat? Mabuti! At para sa inyong mga sagot, maaari rin kayong sumagot sa ating Facebook comment section. Paalala muli, sagutin ang mga katanungan ng kumpletong pangungusap. Una, kaninong journal ang iyong binasa? Kaninong journal ang iyong binasa? Magaling! Ang journal na aking binasa ay kay Gail. Ikalawang bilang, ano ang naramdaman ni Gail sa unang araw ng kanyang online class? Tumpak! Si Gail ay nakaramdam ng saya at kaba. Panghuling bilang, anong oras gaganapin ang kanilang orientation program? Mahusay! Gaganapin ng 9 ng umaga ang kanilang orientation program. Isang gawain na naman ang ating napagtagumpayan at labis akong natutuwa sa inyong kooperasyon. Patunay lamang na kayo ay nakinig sa ating aralin. At para naman sa huling gawain ngayong araw na ito, punan ng tamang salita ang bawat patlang. Isulat sa papel o i-comment sa ating Facebook comment section ang inyong mga sagot. Unang bilang, ang patlang ay tala ng nangyayari sa bawat araw. Ang patlang ay tala ng nangyayari sa bawat araw. Tumpak! Ang tala-arawan ay tala ng nangyari sa bawat araw. Ang salitang tala-arawan ang tamang sagot. Ikalawa, patlang at pananaw lamang ang karaniwang laman ng tala-arawan, ngunit ito ay depende sa sumusulat at sa kapaligiran ng pagsusulat. Patlang at pananaw lamang ang karaniwang laman ng tala-arawan, ngunit ito ay depende sa sumusulat at sa kapaligiran ng pagsusulat. Tama!
pansariling karanasan at pananaw lamang ang karaniwang laman ng tala-arawan, ngunit ito ay depende sa sumusulat at sa kapaligiran ng pagsusulat. Ang salitang pansariling karanasan ang tamang sagot. Ikatlong bilang, ang patlang ay tala ng mga obserbasyon sa paligid na nakatawag ng atensyon ng isang individual. Ang patlang ay tala ng mga obserbasyon sa paligid na nakatawag ng atensyon ng isang individual. Magaling! Ang journal ay tala ng mga obserbasyon sa paligid na nakatawag ng atensyon ng isang individual. Ang salitang journal ang tamang sagot. At panghuling bilang, ang patlang ay maikling kwento na isang nakawiwiling insidente sa buhay ng isang tao. Ang patlang ay maikling kwento na isang nakawiwiling insidente sa buhay ng isang tao. Mahusay! Ang anekdota ay maikling kwento na isang nakawiwiling insidente sa buhay ng isang tao. Nakuha niyo ba ang mga tamang sagot? Mahusay! Tunay nga kayo ay magagaling sapagkat nasagot ninyo ang aking mga katanungan. Isang gawain na naman ang ating napagtagumpayan at labis akong natutuwa sa inyong kooperasyon. Bilang paglalahat, laging tandaan, ang tala-arawan ay isang pang-araw-araw na tala lalo na ng mga personal na karanasan, saloobin, obserbasyon at pananaw. Ito ay sinusulat na parang nakikipag-usap sa isang tao na maaaring tawaging mahal kong diary o tala-arawan. Maaari ring bigyan ng pangalan na parang isang tunay na tao ang sinusulatan. Ang journal ay tala ng mga obserbasyon sa paligid na nakatawag ng atensyon ng isang individual. Maaaring ito ay isang refleksyon ng mahalagang pangyayari na naging gabay o nakapukaw sa isang damdamin. Ang anekdota ay maikling kwento na isang nakawiwiling insidente sa buhay ng isang tao. Binabati ko kayo mga bata! Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Labis akong nasisiyahan na kayo ay aking nakasama. Umaasa ako na lubos niyong naunawaan ang ating paksa sa araw na ito. Ngayon ay nais kong ilagay ninyo ang inyong module at kwaderno sa loob ng inyong envelope. Ilagay ito ng maayos at iwasang matupi o madumihan ang mga ito. Sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo sa Radyo Pilipino ng DEPED Tarlac Province, maraming salamat po. Muli, ako si Janelle S. Lora, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 5. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat sa pakikinig! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin.